Antas ng babala. Unang antas ng babala. Ites na antas ng halimaw sa dagat ay umatake. Agad na magbigay ng babala. Wala na bang halimaw sa dagat? Nakakabahala, saan ito napunta? Tulungan niyo ako. Ito ay ites na antas ng halimaw sa dagat, Wei Yang. Bakit nandito ang nakakatakot na bagay na yan? Kapag nahabol tayo niyan, siguradong patay tayo. Bilis, tumakbo. Nakakainis. Hindi lang nasira ng halimaw ang barko natin. Nakasalubong pa natin si Wei Yang habang tumatakas. Talagang delikado na. Naku, umiwas tayo agad. Lintik na bagay to. Huwag mo akong intindihin, umalis ka na. Tapos na tayo. Tayong tatlo, dito na matatapos ngayon. Saan galing ang bangkang pangisda? Huwag mo nang alamin. Habang naaagaw ng bangka ang atensyon ni Wei Yang. Tayo na, tumakbo na tayo. Tingnan ninyo, may tao sa barko. Tusong. Magaling kayong tatlo sa pangingisda. Ganyang kalaking pugita, sapat na para sa masarap na hapunan. Gusto niyo bang makipagsosyo sa akin? Ano ang ibig sabihin ng makipagsosyo? Ibig sabihin, mag-ambag at magsalo-salo. Ako ang magdadala ng karne, kayo ang magtatrabaho. Ang kulit mo. Ngayon nahuli kita, masaya na ako. Ito ang fishing rod na gawa sa rebar. Kaya nitong ibalik ang mga galamay ni Wei Yang. Ano nang kinatatakutan mo, nandito na ang lahat. Pakakainin ko kayo ng masarap. Ano na klas ng high-tech ito? Kaya nitong harangin ang atake ng sea monster. Sige noong pugita. Nakahuli na siya. Hindi ko alam kung bakit sobrang saya. Anong nangyayari? Itong baliw ay gusto pang manghuli ng tatlo na halimaw sa dagat gamit ang panghuli. Sobrang hindi makatotohanan. Dahil sa global warming. Tumaas ang antas ng dagat. Ang mundo ay sinalanta ng malakas na ulan. Ang ulan na ito ay tumagal ng 10 taon. Ang buong mundo ay nalubog. Saan mang dako ay may mga nakatagong nakakatakot na nilalang sa ilalim ng dagat, na sumisikat sa antas ng dagat. Buti na lang at umunlad ang teknolohiya ng tao. Nakapagtayo ng iba't ibang mga base sa karagatan at mga barko. Kaya't nakaligtas tayo sa katapusan ng mundong ito ng malakas na ulan. Sa kabutihang palad, may ilang tao rin na nagising ang mga kapangyarihan sa panahon ng katapusan. Ako si Zhou Hao. Sa nakaraang buhay, ako ay isang presidente sa Dayubase. Ngunit hindi ko inakala na ang aking fiance ay nakipagsabuatan sa aking sariling kapatid para patayin ako. Nalutas na ang EU-level na sea monster. Naghahanda ng bumalik. Qinxia Oxiao, anong ginagawa mo? Hindi ka mamamatay. Paano ako makakasama sa kapatid mo? Kontrolin ang malaking base ng isda. Walang silbi. Kung kainin ka ng isda, yan ang iyong kapalaran. Patay ka na. Ang malaking pangingisda ay nasa aking mga kamay. At ikaw ay magiging dumi ng isda na nakakalat sa ilalim ng dagat. Ganito na lang ba ako mamamatay? Ayaw kong tanggapin ito. Ayaw kong tanggapin ito. Nakatukoy na matatag ang kalooban ng host na mabuhay. Ngayon ay nagising ang sistema ng pangingisda. Paalala, maaaring likhain ng ultimate system ang kontinente para sa host. Muling itatayo ang sibilisasyon ng mundo. Tatanggapin ba ng host? Basta't makakaganti ako. Sa dalawang trader na iyon. Tatanggapin ko ang kahit ano. Tinanggap na ng host ang sistema. Gantimpalaan ang host ng isang napakalaking barko. Gantimpalaan ng napakaraming pamingwit. Maaaring muling ipanganak ang host sa anumang lokasyon. Qinxia Oxiao Zuchayan. May utang kayo sa akin. Ito ay tiyak na ibabalik ng 100 beses. Matapos akong muling ipanganak, nakuha ko ang malaking barkong ito. Si Qinxia Oxiao at Zuchans ang namamahala sa malaking pabrika ng isda. Nais ko sanang maghiganti. Ngunit malakas ang pabrika ng isda. Hindi ko sila kayang labanan mag-isa. Kailangan kong magtago at maghintay. Sa isang simpleng panghuli ng isda na ito. Akala mo madali lang makahuli ng isda. Anong kalokohan iyon? Ang pain na ito ay hindi pangkaraniwan. Sobrang gusto ito ni Wei Yang. Kahit na gustong-gusto ni Wei Yang na mahuli ang isda. Pero iyon ay itis na antas ng halimaw sa dagat. Hindi mo akalain na mahuli mo ito para sa karne. Tama, huwag kang maging tanga. Siguradong mababasag ang fishing rod. Samantala, ang bangka mo ay makakapagprotekta sa iyo mula sa atake nito. Dalhin mo kami palayo dito. Ano bang ginagawa mo? Naghihintay pa akong kumain ng inihaw na pusit mamaya. Ikaw, tanga. Ito ay itis na antas ng halimaw sa dagat. Kaya nitong tapusin ka sa isang iglap. Isang is na halimaw lang naman ito. Madali lang itong talunin. Tapos na, patay na tayo. Makalusot. Tingnan mo. Si Wei ang kinagat niya ang pain. Mas malaki ang alon, mas mahal ang isda. Ano bang silbi ng pagkagat sa pain?
Siya lang mag-isa, gamit ang sira-sirang bangka. Kaya ba niyang mahuli si Wei Yang? Mas malaki pa ang buwing kaysa sa sirang bangka niya. Siguradong mabibigo siya. Talagang nahuli niya ang halimaw sa dagat. Parang isda na nahatak na. Paano mangyayari yon? Paano naman mahahatak si Wei niya? Akala ko talaga may kakayahan siyang hulihin ang tatlo na halimaw sa dagat. May mali dito. Mukhang naglalaro lang si Wei Yang. Tingnan ninyo. Parang wala nang lakas si Wei Yang. Hindi ba't nahuli na talaga? Nasa panaginip lang ako, di ba? Talaga bang gumamit siya ng fishing rod? Kaya niyang mahuli ang tatlo sea monster. Hindi tayo niloko ng kapitan. Ang tatlo na halimaw sa dagat ay nasa harap niya. Walang pinagkaiba sa ordinaryong isda. Naputol ang linya. Tapos na, wala na. Palitan mo ako ng mas makapal na linya. May iba pa bang tao sa bangka? Sino ang tinatawag niya? Tingnan ninyo, ano iyon? Diyos ko, ito ay ihatas na antas ng sirena. Kahit gaano kalaki ang barko. Kapag nakatagpo sila, tiyak na mamamatay. Ang ganda nila. Naku, kaya nilang mangakit. Nahulog si Hukiao sa kanilang pangakit. Hukiao, magising ka na. Tapos na, tapos na. Hindi pa nakatakas si Wei Yang. May isa na namang grupo ng mga sirena. Mukhang dito na talaga kami matatapos ngayon. Hindi ito tama. Tingnan nyo, tumutulong ang sirena na palitan ang linya. Pinalitan na ng lolo na pugita ang malaking linya. Ngayon, tingnan natin kung saan katatakas. Laban lang, amo. Ginoo. Ang mga sirena ay tinatawag siyang Ginoo. Ang ganda, pati boses niya ay napakaakit. Pwede bang bawasan ang laway? Nakaabala na sa aking mga mata. Tama na, tingnan nyo. Bumangon. Talagang nahuli na. Nakatuklas ng host na nahuli ang tatlo na halimaw sa dagat. Nakataas ang halaga ng pangingisda ng sistema sa Air Force One. Gantimpala sa host, isang cruise level na submarino sa kailaliman. Tumaas ang antas ng luho ng barkong dagat. Tumaas ang kapangyarihan. Maaaring magdala ng host sa pamamagitan ng bangka ng 70,000 toneladang mga bagay. Ang gantimpala ay talagang masagana. Ito ay isang level na halimaw sa dagat. Mukha lang siyang ordinaryo. Hindi ko akalaing ganito siya kalakas. Sino nga ba talaga siya? Tara na, mga kapatid. Hati-hati tayo dito. Ako na sa karne. Kayo naman ang bahala sa pagproseso nito. Mga kapatid, anong gagawin natin? Tiyak na nagising siya ng isang uri ng kapangyarihan. Kaya niyang madaling maibalik ang halimaw mula sa tatlo At may kasama pang sirena mula sa tatlo Mas mabuti pang sundin natin siya. Boss, ano ang gusto mong ipagawa sa amin? Hindi rin maginhawa ang maliit na bangka na ito para sa pangingisda. Tara na, magtipon tayo sa aking tahanan. Wow! Ito ba ay tinatawag mong tahanan? Napakaluhong bangka. Nasa panaginip ba ako? Mas marangya pa ang bangkang ito kaysa sa pribadong bangka ng pinuno. Tama ba ito? Sa gitna ng malupit na bagyo, may mga tao pa rin. Mas maginhawa pa kaysa sa mga tao ng Dragon Head Gang. Parang bahay mo na rin dito pag dumating ka. Huwag ka nang mahiya. Bakit tumigil ang tugtog mo? Tuloy lang ang tugtog, tuloy lang ang sayawan. Anong balak mong gawin? Bilisan mo at asikasuhin mo na ang pugita. Naghihintay pa kami na kumain. CJ. Ang mga sirena sa bangkang ito, parang lahat ay iginagalang ang kapitan. Naiintindihan ko na. Gusto niya tayong ipaiwan dito. Gagawin niya tayong mga alipin. Anong gagawin natin? Tingnan mo ang itsura niya, parang mamamatay tao. Hindi tayo makakatakas. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Bilisan mo at magkatay ng isda. Wow! Bakit kayo tatlo nakatayo lang dyan? Umupo na kayo at kumain. Pwede ba talaga kaming umupo at kumain? Iyan ay natural. Kayo ang aking mga bisita. Siyempre, umupo tayo at kumain ng magkasama. Kumain at uminom lang kayo. Huwag kayong magpakitang estranghero. Anong nangyari? Baka may lason sa pagkain. Hey. Huwag kang magbintang, ha? Kayo mismo ang nag-asikaso ng isda. Bakit habang kumakain, bigla pang nagbago? Pupunta ako para protektahan kayo. Madulas. Kapitan, huwag kayong mag-alala. Kakakain lang namin ng pugita. Tapos bigla kaming nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Ang paggising ng kakaibang kapangyarihan pala ay dahil sa pagkain. Salamat, Kapitan, sa iyong paanyaya. Pwede pa ba kaming kumain ulit? Kahit ano pa ang anyo ng bisita. Bisita pa rin sila. Kung gusto ninyong kumain, natural lang na pabusugin ko kayo. Ituloy ang paghain. Gaano katagal kayong nagugutom? Ang linis ng pagkain.
Sarap, tumaas ang antas ng kakayahan. Ngayon kahit harapin ang B-level na halimaw sa dagat, may laban na tayo. Kapitan, wala kaming maibabalik sa iyong kabutihan. Nais lang namin ng kapitan na makakuha ng mas maraming is na halimaw sa dagat para mas mabilis ang pag-unlad ng aming mga kakayahan. Ayos na bata. Tara, magtulungan tayo. Gusto niyo lang akong gawing tanga. Paano ko naman kayo papayagang kumain at uminom ng libre? Tapos na ang pagtutulungan. Sa susunod na kakain ka, huwag ka nang pumunta ng walang dala. Palitan natin, syempre papalitan namin. Paano mo gustong ipalit? Ipapalit namin ang Ocean Coins sa'yo. Sige na nga, Ocean Coins na lang din ayos na. Tutal, magagamit ko naman iyon para upgrade ang sistema ko. Pero ganito kalaking piraso ng karne ng pugita. Siguro mga 30,000 Ocean Coins yan. At saka, kami ay mga miyembro ng Sponge Base. Mayaman ang aming base. Kung magdadala tayo ng isang higanting tatlo na halimaw sa dagat pabalik, dapat ay mapapa natin ang base na makipagkalakalan sa iyo. Sponge Base. Kapitan, alam mo ang aming base. Ang Sponge Base ay iyon, na madalas nagbibigay ng supply sa malaking fishing base. Tama na. Taon-taon kaming nagbibigay sa malaking pangingisdaan. Ang mga yaman ay matagal nang hindi sapat. Nagawa rin namin ito para makasurvive. Kaya kami lumabas para manghuli. Mahina ang pwersa ng base ng espongha, kaya't naging alipin kami ng malaking pangingisdaan. Upang magbigay sa malaking pangingisdaan, malamang matagal nang nagdulot ng galit ng mga tao. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Kung gusto kong mabawi ang lahat ng akin, kailangan ko munang makipag-alyansa sa Sponge Base. Walang problema sa pagpapalit, pero ang presyo, tingnan mo siya. Baka sobra siyang magtaas ng presyo. Sige na, kung tataasan ang presyo, taasan na lang. Tutal, makakatulong naman ito para mapalakas ang ating kakayahan. 300,000. Ang dami naman yan. Akala ko 30,000 lang. Pero sapat na ito para ma-upgrade ko ang sistema ko. Bakit hindi nagsasalita si Kapitan? Hindi ba siya kontento? Yung 3 milyon. 3 milyon nga. Hindi ba't ang sistema ko ay magiging 1-0 beses na mas mahusay? Hindi ka ba kontento sa 3 milyon? Medyo mahirap na yan. Sige, 3 milyon. 3 milyon na lang, medyo malugi ako dito. Para sa inyo, may benepisyo. Basta't mayroon tayong kakayahan. Hindi na tayo kailangang magbigay sa malaking pabrika ng isda. Kapitan, talagang mabait ka. Buti na lang 3 milyon lang. Kikita tayo. Kikita tayo. Sa isang oras ng pangingisda. Kikita tayo ng 3 milyon. Ang talino nila. Hindi nakakapagtaka na kailangan nilang magbigay sa iba. 3 milyong sinabi na. Basta halimaw ng dagat, ayos na. Ano pa ang sasabihin? Tara, maglayag tayo para mangisda. May mga malalakas at mahihina na halimaw ng dagat. Mas malaki ang katawan, mas mataas ang lakas. Sakay sana kami ng research vessel nung umalis kami. Hindi namin inakalang makakasalubong kami ng halimaw sa daan. Leon, seryoso ba talaga tayong mamingwit ng halimaw? Palitan na lang natin ng iba. Hindi nga tayo sapat kahit pang ipit lang sa ngipin niya. Pinatay niya lahat ng tao sa barko natin. Kailangan natin siyang patayin para makaganti. Pero ang laki ng halimaw, parang 100 fishing boat. Huwag kayong matakot. Basta't isda. Kaya nating mahuli. Kaya lang, masyadong tahimik ang dagat. Hindi ganito makakaakit ng isda. Ano ang gagawin? Madali lang. Maglagay ng pain. Paano magtayo ng pugad? Siyempre. Sige na. Magtayo ng pugad. Tumalon. Kailangan maglaro, sumabog sa saya. Talaga bang magiging maayos ito? Siyempre magiging maayos. Kung hindi, paano magkakaroon ng maraming sirena sa kanyang barko? Na lahat ay sumusunod sa kanyang utos. Dumating na. Tapos na. Kaya na. Kaya nitong lunukin tayong lahat. Wala nang oras. Tulungan niyo ako. Ano nang ikinabahala mo? Wala namang masama, di ba? Tuloy lang tayo sa pangingisda. Nahuli na. Ayos lang ba, Kapitan? Yung malaking isda ay kumagat sa pain. Hindi, Kapitan. Kinuha lang nito ang pain mo. Walang kumagat. Talaga namang nagbago na ang mundo. Bumibigay ka sa pagnanakaw ng pain ko. Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan kitang mahuli. Palitan ang pang-akit. Sige, lalabanan kita hanggang sa dulo. Kapitan, huwag kang magalit. Nga, Kapitan. Kung hindi mahuli, ayos lang. Huwag mo akong maliitin. Mahuhuli ko yan. Gagawa ako ng sashimi. Magluluto ako ng sinigang na ulo ng isda. Pinalitan ko ng otomatikong kawil. Tingnan natin kung magmamagaling ka pa. Pang-apat na bangkang pangisda, abante. Bilis, tulungan mo ako. Nag-ipon pa ito ng lakas. Samantalahin ang pagkakataon, gamitin ang lambat. Bilis, gamitin ang lambat para makuha ito.
May ganoon ba kalaking lambat? Gamitin mo ang lambat, kunin mo. Nako, hindi natin nahuli ang isda. Tayo pa ang magiging pang-akit. Ngayon, tiyak na patay na tayo. Ah! Matagal na akong hindi nakatagpo ng ganitong pilyong isda. Saan ang lambat? Kapitan, mas mabuting tumakbo ka na. Kulang pa ang ibibigay natin sa kanya. Kapitan, huwag ka nang mangisda. Wala nang buhay kahit anong panghuli. Hindi nahuli ang isdang nahuli na. Ano ang pagkakaiba sa hindi pagpasok sa silid ng mag-asawa? Ano ang kaibahan? Huwag nang magpaligoy-ligoy, handa na ba ang lambat? Handa na. Mukhang nahulog ang tyrant sa bitad. Hindi na ito mangahas na lamunin tayo. Gusto nitong tumakas. Ihila mo ito sa akin. Tulungan niyo akong hawakan ang isda. Ako ang hahawak sa lambat. Huwag niyong hayaang makatakas ang isda. Huwag niyong hayaang makatakas. Kung mawala ito, tatanggalin ko kayong tatlo. At itatapon kayo. 3 tao lang kami. Paano namin kayang hilahin ang ganitong kalaking halimaw sa dagat? Hala, kakaiba. Hindi gaanong mabigat ang pamingwit na ito kumpara sa inaasahan. Siyempre, nakakapagpabawas ang pamingwit ng 500 beses na bigat ng halimaw sa dagat. Kung hindi, paano kung mahihila ang isda? Anong uri ng high-tech ito? Hindi mo na kailangang alamin ang mga bagay ng matatanda. Hindi ko naman pwedeng sabihin. Nabigay lang ng sistema ang pamingwit na ito. Kailangan ko rin kayong paalalahanan. Kahit nabawasan ng 500 beses ang bigat ng pamingwit, dapat pa rin kayong mag-ingat sa lakas nito. Ay naku! Sandali lang. Hawakan niyo ang malaking isda. Huwag itong hayaan na kumilos ng kaliwat kanan. Tingnan niyo, uhulihin ko ito gamit ang lambat. Nandyan na ba ang kapitan? Hindi na kami makapaghintay. Na, kapitan, bilisan mo na. Malapit na akong tumalon sa dagat. Huwag mag-alala, malapit na itong mahuli. Umakyat na. Nakahuli tayo ng isang halimaw sa dagat. Ang galing. Hindi maganda, tingnan niyo kung ano yan. Bakit ang daming maliit na kutsilyo sa loob nito? Pumutok ang lambat. Kapitan, anong gagawin natin? Kailangan tumakas ng tirano. Hindi tama. Hindi ito tumakas. Ang gusto nito ay... Gusto niya tayong banggain at palubugin. Tapos na tayo. Wala pa tayong nahuling isda. Napagalit pa natin ang 3 the tyrant. Paparating na siya. Mahigpit mong hawakan ang mga bagay sa paligid mo. Huwag mong hayaang mahulog sa dagat. Huwag kang kabahan. Isang maliit na isda lang yan. Nasa bangka tayong pangisda. Mas gusto pa niyang umiwas sa atin. Kapitan, ang kutsilyong nakatago sa ilalim ng kanyang mga kaliskis. Nakita mo rin. Sobrang talas. Bilisan mo, paandarin mo na ang bangka. Huwag na natin kunin ang isdang iyan. Tama. Kapag nabangga tayo niyan, lulubog ang bangka natin. Kapag nangyari iyon, mahuhulog tayo sa dagat. Tayo ang kanyang malutong na merienda. Hindi nito mabangga ang depensa ng bangka. Kaya pala kampante si Kapitan. Sige, tayo naman. Dahil hindi mahuli gamit ang pamingwit, gamitin na natin ang mabibigat na gamit. Ano? Ilabas ang pamalo ng walang patawad. 100,000 volts. Handa na ba? Handa na. Bangka. Kapitan, gusto mo bang mangisda gamit ang kuryente? Ano pa ba? Sinira mo ang lambat ko. Hindi naman pwedeng basta na lang itong makawala. Pero ito ay isang halimaw sa dagat. Makatutulong ba ang karaniwang kuryente dito? Ito ay hindi karaniwang kuryente. Ngayon, ako ang electrician. Magbibigay ako sa iyo ng magandang aral. Tapos na ito. Ito ay isang 3 na halimaw sa dagat. Isang electric stick lang at nawalan na ng malay. Aba! Kapitan! Ang galing mo naman. Ha ha ha. Maliit na isda lang. Itaas mo ako. Talagang nahuli na. Ang laki ng isdang ito. Dadalhin niyo ba ito pabalik sa base? O dito niyo kakainin? Dadalhin sa base. Sa ilang maliliit niyong jet ski lang. Baka hindi niyo kayaning dalhin pabalik. Kung tutulong, itodo na. Isang biyahe. Sasamahan ko na kayong muli sa isang biyahe. Napakabuti. Handa ang kapitan na sumama sa atin. Tayo ay magiging masaya na makasama ka. Iyon ang dahilan na tinatawag na pinakamagandang babae sa karagatan. Ano? Malaking pangingisdaan. Inakit nila ang 3 level na halimaw sa dagat at sinira ang isa sa ating mga barko. Itong mga hayop na to. Linggo sa base ng malaking panghuli. Dala ang 8 kumpletong fleet. Nasa labas na ng ating sponge base at hinihingi ang ating pagsuko. Kung hindi, bubombahin daw nila ang base natin sa ilalim ng dagat. Zuchayan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Saklolo. Ang ingay mo. Lahat ng nagpupumigla sa dagat. Patayin ninyong lahat para sa akin. Zuchayan, tama na. Sila ang mga tao ng aking base ng espongha. Wala akong pakialam. May utang na kayo. 3 buwang bayad sa base ng malaking isda. Gusto rin naming magbayad. Ngunit dumarami ang mga 3 na halimaw sa dagat. Wala kaming sapat na armas. Kulang ang mga yaman.
Nagsumite kami sa inyo ng kahilingan para sa tulong. Ngunit hindi ninyo kami pinansin. Wala kayong pakialam. Sa buhay at kamatayan ng libu-libong tao. Ano ang pakialam ninyo sa aming kamatayan? Ano ang kinalaman nito sa amin? Ang kailangan lang namin ay mga yaman. Ang inyong kaligtasan. Hindi ito ang dapat nating isaalang-alang. Sa puso. Makinig ka. Wala akong pakialam kung kayo ay kainin ng halimaw sa dagat. O mamatay sa gutom. O mamatay sa lamig. Kailangan ninyong ibigay ang 3 buwang utang at 50% ng multa ay nakatayo sa harap ko. Ano kung hindi ko ibigay? Pababagsakin ko kayo ng walang libingan. Basta't may isang bagay na humihinga sa base. Talo ako. Tungkol sa iyo naman, kung magiging isa kang kerida ko, maaaring patawarin kita at hindi ka papatayin. Zhu Chayan, hindi ko kailanman tatanggapin ang alok mo. Kahit mamatay kami, kakagatin pa rin namin ang laman mo. Kung matapang ka, subukan mo. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Huwag mo akong sisihin. General Yu, iyan ay isang pandagat na nuklear. Isang bala lang. Tiyak na ang aming base ay direktang mawawasak. Nagsimula na silang mag-charge. Naku, tapos na tayo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Nawala ang nuclear bomb. Ito ba ay ang 3 na halimaw sa dagat? Ano ba ang bagay na iyon? Kaya nitong lamunin ang nuclear bomb ko. Sino ang walang konsensya? Nagkalat ng basura sa dagat. Talagang magkaaway ang tadhana. Ngayon ay nakatagpo ako sa kanilang dalawa. Yung utang nila sa akin, kailangan nilang bayaran ito ngayon. Hindi ko akalain. Si Kapitan Zhu pala ay mayroong mahigit 10 na halimaw. Ngayon ay may dala pa siyang isa para escort kami. Kung si Kapitan Zhou ay handang tumulong sa aming base ng espongha, hindi na kami natatakot sa malaking pangingisdaan. Xiao ang bumati ka sa lahat. Tama nga, 3 halimaw sa dagat. Bakit nakikinig ang halimaw sa dagat sa utos ng mangingisda? Ikaw pala iyon. Akala ko patay ka na. Pagdating ko, nakita ko na inaabuso niyo ang base ng espongha. Sali ng mga salita ng malaking pangingisda. Nakalimutan niyo na ba? Maghanap ng kabuhayan. Wala akong pakialam sa mga walang kwentang salitang yan. Ngayon, ang malaking pangingisda ay nasa ilalim ng aking pamumuno. Gagawin ko ang gusto ko. Ikaw, isang inutil, nakakuha ka ng pagkakataon na mabuhay. Huwag kang lumabas ng walang ingat. Nandito ka na naman para sa kamatayan. Walang pag-asa. Wala na akong panahon para makipag-usap sa inyo. Kung paano ninyo ako tinrato noon. Ngayon ibabalik ko sa inyo ng buo. Zhu Hao, anong balak mo? Huwag na makipag-usap sa kanya. Agad mo siyang tapusin. Kahit na mapasa iyo ang 3 na halimaw sa dagat, ano naman ang magagawa mo? Ang aking kanyon sa barko. Kayang durugin kayo hanggang walang matira ni Katiting. Itong kaunting bagay na ito, hindi man lang sapat para mabusog ang aking mga isda. Paanong posible? Nilunok niya ang aking bala ng kanyon. Zhu Hao, huwag mong isipin na dahil may 3 sea monster ka, ay magaling ka na. Sa madaling salita, isa lang itong mabahong isda at bulok na hipon. Kahit na mabahong isda at bulok na hipon. Nagmamalaki pa rin dito. Ngayon ang araw ng inyong kamatayan. Zhu Hao, huwag mong isipin na ang 3 na halimaw sa dagat ay kahanga-hanga. Gusto kong hindi ka makabalik ngayon. Talaga bang pakakawalan mo ito? Hindi ito sumusunod sa utos. Maaari rin tayong atakihin ito. Kung hindi natin ito pakakawalan, mawawala na ang buhay natin. Zhu Hao, ngayon ipapakita ko sa iyo ng personal. Ang isang nilalang na mas malakas pa sa 3 na halimaw. Zhu Hao, gusto kong mamatay ka ng walang libingan. Ano nang nangyari? Ano ang nasa ilalim ng dagat? Nakakatakot. May lumalabas na bagay. Ano nang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyari? Yung 3 na halimaw dagat, natalo agad. Tingnan niyo doon. Ano bang klaseng halimaw yon? Zhu Hao, hindi ka ba mayabang? Ngayon, patay na ang alas mo. Tingnan natin kung paano ka lalaban sa akin ngayon. Iyan ay isang nilalang na mas malakas pa sa 3 na halimaw dagat. Tinatawag itong mahiwagang hayop. Sa buong mundo, may 10 lang ito. Kayang sirain ng mga ito ang langit at lupa. Nagkataon lang na nakakulong namin ito. Ngayon, palalayain namin ito. Ikaw, kasama ng Sponge Base, ay malilibing sa ilalim ng dagat. Zhu Hao, umalis na tayo. Masyadong mabagal ang bangka mo. Kaya't manatili ka lang sa likod. Maghintay na lang na mapunit ng halimaw. Lumikas. Lumabas na ang halimaw. Mag-ingat kayong lahat. Bakit kayo naguguluhan, anuman iyon? Basta nasa tubig. Lahat ay mga isda. Isang panghuli ng isda lang ay sapat na. Akala ko ano?
Ay, isang maliit na uod pala. Hindi ako nagkakamali, di ba? Sa ganitong oras na, naisip pa niyang mangisda. Mukhang nabaliw na si Ki sa takot. Noon, hindi siya napatay. Ngayon, hindi na siya ganoon kaswerte. Ano bang alam niyo? Basta galing sa dagat. Kayang mahuli ng kapitan. Ang itsura ngayon ng kapitan. Parang may hawak siyang tanikala na kayang gapusin ang dragon. Ang gwapo niya, grabe. Puro tanga. Masihadong matagal akong kasama si Zuhao. Nagkakaproblema na tuloy utak ko. Tara na, wag na pansinin ang mga taong malapit ng mamatay. Umalis na tayo agad. Anong nangyayari? Anong klaseng kalokohan to? Ano bang nangyayari dito? Ano itong kakaibang bagay na ito? Nakalock tayo. Bumuga ng apoy. Lahat ng mga barko. Wasakin niyo ang sinumpang bangka na ito. Walang silbi. Nakita ko na ang natitirang mga tala ng kanglong. Naituring itong isang sagradong hayop dahil sa harang ng dagat na ito. Sa loob ng 3 kilometro ng harang ng dagat, lahat ng buhay at enerhiya ay nakakulong. Bilis, ipunin ang lahat ng unit ng sponge base at mag-concentrate ng apoy. Atakihin ang parehong punto. Kahit na 1 bilyong bahagi lang ang posibilidad. Kailangan din nating maghanap ng daan palabas. Tama, kailangan din nating makatakas. Kung mananatili tayo dito, mapapatay din tayo ng kanglong. Mga tanga sa malaking pangingisda. Kahit na nagkamali na sila. Ngayon, kailangan pa tayong isama sa problema nila. Nga, Kapitan. Ayokong mamatay dito. Kapitan, sigurado akong may paraan ka, hindi ba? Ang lakas ng loob niyang kagatin ang alaga ko. Tingnan mo, hindi ko papalampasin ang mabahong palakang yan. Hulihin ko yan at papagpagulungin sa bangka ko. Kapitan, anong nangyayari? Parang ayaw sumabit ng dragon sa pain. Ang ingay niyo. Ang pangingisda ay nangangailangan ng katahimikan. Gusto mo bang may tao sa tabi mo, na nagpapaputok ng paputok habang kumakain? Sabihin mo sa leader ng inyong base na sponge, na itigil agad ito, at manatiling tahimik. Hintayin na maalis ni Kanglong si Zuchayan. Yung barko na nagpapaputok doon. Manghuli pa ako ng isda. Ako ang magsasalita. Ginoong Yu. Pahintuin ang ating mga tao. Manahimik. Moksin, buhay ka pa. Ngunit anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Ang pagtigil ng labanan ay katumbas ng pagsuko. Kailangan nating sirain ang takip na ito. Pangulo, ang paraan para sirain ang takip ay hindi sa pamamagitan ng apoy. Mangyaring maniwala sa akin. Lahat ng unit sa sponge base, itigil ang putok agad. Panatilihin ang katahimikan sa labanan. Maghintay ng karagdagang utos. Itong mga tanga sa sponge base, mukhang tinanggap na ang kapalaran. Isang grupo ng mga langgam. Karapat-dapat silang kainin. Lahat ng fleet, palakasin ang atake. I launch ang mga Ocean Nuclear Bomb. Basagin ang takip para sa akin. Nakatanggap ang battleship. Nasa proseso ng paghahanda ang Ocean Nuclear Bomb. Ihuhulog pagkatapos ng 30 segundo. Bilangin ang 30. Anong nangyari? Hindi maganda, Zuchayan. Tingnan mo, ano iyon? Sumpa, nakatutok sa atin ang Kanglong. Talagang napakatuso ni Zuhao. Huwag, tulungan mo ako. Sino ang makakatulong sa akin? Buti na lang at pinaalalahanan ako ni Muksin. Sa ngayon, lahat ng mga barko sa malaking pangingisda ay nawasak na. Nakatutok na naman sa atin ang Kanglong. Iwasan ang pinakamabilis na bilis ng barko. At charge ang lahat ng armas. Labanan natin ang Kanglong. Ano ang pinagdadaanan? Panahon na para mangisda. Maghanda na sa putok. Lahat ay manatiling tahimik. Tingnan natin kung ano ang balak ng Kanglong. Nahuli na. Talaga namang nang bumitaw ang kapitan. Nahuli pa rin ang Kanglong. Captain, go for it. Itaas mo na. Talagang malakas itong puting isda. Sige, magpatuloy ka lang sa paglangoy. Kapag napagod ka na, ako na ang bahala sa'yo. Matalino. Hindi ako nagkakamali, di ba? Talagang gumagamit si Zuhao ng pangisda para sa dragon. Baliw ka ba, paano mahuli ang Kanglong sa pamingwit? Hindi naman siya tulad ng isdang Kyaozui. Ang taba ng palakang ito, matalino rin pala. Nag-isip pa siyang lumubog sa ilalim para makawala sa kawil ko. Naku, malapit nang maubos ang linya ng pamingwit. Ay, kulang na ang linya. Kung talagang lumubog ka sa ilalim, masisira na talaga ang pamingwit ko. Kapitan, mag-ingat ka. Huwag kang mahulog sa dagat. Tingnan natin kung hindi kita kayang paamuhin. Gusto kong mag-toast, pero wala akong pagkakataon. Huwag mong maliitin ang galing ko sa pangingisda. Halika, punasan mo ang pawis ko. Ikaw talagang maliit na palos, sobrang tuso mo. Ngayong araw, nahuli kita. Tatanggalin ko ang litid mo at gagawin kong sinturon. Malapit nang tumaob ang bangka. Mahahatak na si Kapitan Zu pababa. Hindi tumaob. Tingnan ninyong mabuti.
Panoorin ninyo kung paano ko siya mahuhuli. Panoorin ninyo akong maghagis ng kawit. Medyo interesante. Itong maliit na isda ay puno ng buhay. Nakahawak na ng maayos. Malaki na ang parating. Hahaha. Si Zhu Hao sa pagtalo ng Dragon Gate, tiyak na patay na siya. Ang sariling kasalanan ay hindi dapat mabuhay. Akala mo ba ay mahuhuli pa ang engkanto? Naku, patay na ang tao sa bangka. Ito ay kasalanan mo mismo. Mababangga na siya. Magiging dumi ng dragon na siya. Captain Zhao, papalapit na siya. Matigas pa rin ang ulo mo. Ang galing. Wala nang lakas ang Kanglong. Malapit na itong mahuli. Talagang nahuli ni Zhu Hao ang engkanto. Ano bang uri ng tao ang nasa bangkang ito? Kaya niyang mahuli ang engkanto. Kailangan kong makipagkaibigan sa kanya. Naghahanda na para sa mga inihaw na isda. Hindi maganda. Parang may tinatawag itong bagay. Naku. Tinawag ng dragon ang mga isda. Kapitan, gumagawa sila ng mga whirlpool. Mahihirapan tayong makaalis dito. Naku. Namalit tayo sa dragon. Hahaha. Zhu Hao, hindi ka pa rin makakatakas. Sa kapalarang mapatay ng Kanglong. Hindi maganda. Mahihigop na ang bangkang pangisda. Maglaro tayo ng taktika sa dagat. Sa tingin mo, may silbi pa ba ang mga maliliit na calamari na ito? Kahit dumami pa, pinakamalaki na ang maibibigay mo sa akin. Ay pangtawid gutom lang. Kung gagamitin ko ang paraang ito, paano mo ako haharapin? Ngayong gabi ang mga pagkaing dagat. Siguradong mabubusog ang lahat. Ngayon, ikaw naman ang nasa pila. Maliit na hito. Kumagat ka ng isang palo. Ihanda ang linya. Nahuli na ang Kanglong. Ang hina naman. Hindi ako nagkakamali, di ba? Paano ito posible? Nakita na nahuli ng host ang tatlo e naantas ng halimaw sa dagat na Kanglong. Nakataas ang halaga ng pangingisda sa pangingisda ng balahibo. Gantimpala sa host, pagtaas ng luho ng barkong pangdagat. Gantimpala sa host, ang bangka pangisda ay nakakakuha ng espasyo para sa maliit na lawa. Lawa, ito ba ay hindi sistema ng espasyo? Ang mga halimaw sa dagat na nahuli ko ay hindi kailangang ilagay sa barkong pangdagat. Maaari ko na silang ilipat direkta sa bangka pangisda upang alagaan. Ngunit mukhang medyo maliit pa rin ito. Marahil ay maaari lamang alagaan ang dalawang halimaw sa dagat. Ngayon tingnan natin itong maliit na mudfish. Kung kaya ba itong makuha? Nakikita kitang napakaastig. Hindi na kita papahirapan. Magsama ka sa akin mula ngayon. Kailangan mo akong tulungan sa bangka. Sagot ko ang pagkain at tirahan. Basta't gawin mo ang trabaho mo. Susuko ka ba? Susuko, Ming. Huling pagkakataon ito. Kung gusto mong sumama sa akin, tumango ka. Ayaw ko. Ngayong gabi, ihahanda ka namin at kakainin. Sana noon pa naging masunurin ka. Hilahin ang bangka. Ngayong araw, makakatikim tayo ng masasarap na pagkain. Kapitan, ako ang presidente ng Spongs Base. Yuxin, maari ba akong sumakay sa barko para makipag-usap sa iyo ng masinsinan, Kapitan? Ho, ang pinakamagandang babae sa dagat. Talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Dahil gagawa tayo ng negosyo kasama sila. Siyempre, hindi natin siya pwedeng baliwalain. Pagdating ni Chairman Yu. Maraming salamat sa iyong tulong ngayon. Nalutas ang krisis na ito. Maari ko bang malaman ang iyong pangalan? At saan ka galing? Zhu Hao, isang mangingisda lang. Naglilibot sa dagat. Walang kapangyarihan at impluensya. Talagang may itinatagong galing si Ginoong Zhu. Itong mahiwagang nilalang na Kanglong. Hindi basta-basta kayang hulihin ng isang mangingisda. Ngayon ay nakatali ito sa iyo. Ano ang balak mong gawin dito? Ngayon, siya na ang bagong bangkero ko. Ang bayad ay ito. Talagang hindi pangkaraniwan si Kapitan Zhu. Ang dalawang ito ang mga salari ng sakunang ito. Narinig ko ang usapan niyo kanina. Siguradong may mga alitan kayo. Ano ang dapat gawin? Nasa kamay ni Ginoong Zhao ang desisyon. Walang tutol ang Sponge Base ko. Pinapayuhan kitang pakawalan mo na ako agad. Kung ang Big Fish Base ay hindi makita na bumalik ako, hahanapin ka nila. Tama. Kahit may Azure Dragon ka, so what? Kung buong lakas umatake ang Big Fish Base, wala kayong ibang daan kundi ang mamatay. Maging matalino ka at pakawalan mo kami agad. Zhu Chayan, ikaw ang aking pinakamamahal na kaibigan. Kapatid, kailangan kong mag-isip kung paano ko kayo dapat hawakan. Tamang-tama. Tuwing nag-aalala ako sa pangingisda ng halimaw sa dagat, walang pugad. Kayo dalawa ang pwedeng maging pugad ko. Anong ibig mong sabihin?
Ito ay espesyal na gamit para sa pangingisda ng halimaw sa dagat. Mataas na kalidad na pang-akit. Isuot mo ito. Ihulog mo sa dagat ng ganyan. Lahat ng malalaking hayop sa 10 linang paligid. Siguradong maaamoy nila ito at pupunta rito. Sobrang mahal ka nila. Gusto mong gawing pagkain kami ng halimaw sa dagat? Hindi. Zhou Hao, hindi mo pwedeng gawin yan. Kapatid mo ako. Buwis buhay. Mula ngayon, gusto kong maghirap kayo. At hindi makamatay. Kayo ang aking espesyal na buhay na pain. Kayo ang papasok sa tubig para manghuli. Kung hindi kayo mahuli, papakulong ko kayo. Maligayang pagdating sa bangkang pangisda sa Hilagang Myanmar. Ang aking prinsesa at prinsipe. Bind niyo muna silang dalawa. Sa kargamento. Zhou Hao, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Zhou Hao, magiging pagsisihan mo ito. Pangulo Yu. Biro, nandito ako ngayon. Nandito ako ngayon. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang negosyo. Inanyayahan natin si Kapitan Zhou. Handa siyang payagan tayong gumamit ng mga barya ng karagatan para makuha ang halimaw ng dagat. Kapag nakain natin ang halimaw ng dagat, maari tayong makakuha ng mga espesyal na kakayahan. Tama po, Pangulong Yu. Katulad ng napag-usapan natin dati, gagamit tayo ng 30,000 Ocean Coins. Kapalit ng 3 level na Sea Monster. Bilang pagkain. Napakalakas ni Ginoong Zhou. Kaya naman handa akong makipagpalitan gamit ang Ocean Coins. Ayos. Ngayon, makakapagpalago tayo ng mas maraming may kakayahan sa ating base ng espongha. Talagang nakakatawa. Sobrang katawa. Sinner, ayos ka lang ba? Nang matanggap ko ang signal ng tulong, agaran akong dumating. Kakakarinig ko lang sa inyo na gagamitin ang Ocean City para makuha ang halimaw sa dagat. Tama. Presidente Zhao. Malakas talaga si Kapitan Zhou. Kanglong, ang halimaw sa dagat na nahuli lang gamit ang pamingwit. Ito ang halimaw sa dagat na nasa antas ng espiritong hayop. Mas malaki ang katawan. Mga nabagong uri sa kailaliman ng dagat. Mukhang kakaiba. Huwag mong sabihin na ikaw ay naloko ng ilang mga manloloko na gumagamit ng pangisdaan para hulihin ang mga engkanto. Dapat naman ay may katotohanan ang kwento. Pangalawang Pangulo Zhao, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang kakayahan ni Ginoong Zhou ay nakita ko mismo. Maikli ang buhok, maikli rin ang pananaw. Ang vice-presidente pagkatapos ng lahat ng ito. Saka lang lumitaw. Hindi kaya natakot at nagtago ka lang kanina. Nag-imbento ka lang. Kakatapos ko lang ng isang bagay. Sinner. Siguradong sinungaling siya. Paalisin mo siya. Sa aming base ng espongha, hindi kami tumatanggap ng basura. Pangalawang Pangulo, si Kapitan Zhou ay inanyayahan namin. Talagang malakas siya. Taksil. Mga taksil. Palalayasin ko rin kayo sa sponge base. Zhao Ming, huwag kang maging bastos. Sinner. Nasiraan ka na ba ng bait? Bakit ka pa lumalayo sa amin? Tinutulungan mo pa ang iba. Mga sinungaling. Papatayin kita. Ano nang nangyari? Ano bang nangyayari? Ito, ano bang nangyari? Mga kakaibang pangyayari sa kalangitan. Tingnan ninyo ang ibabaw ng dagat. Ang lakas ng amoy ng asupre. Ang init, parang nagiging mainit ang ibabaw ng dagat. Isda. Luto na ang mga isda. Ito ay pagsabog ng ilalim ng dagat na bulkan. Nasa direksyon iyon ng base ng espongha. Mayroong bagay sa bulkan. Hinahatak niya ang buong base pababa. Ginoong Zhou, pakiusap, tulungan mo kami. Kung magpapatuloy ito, mawawasak ang buong base ng espongha. Walang makakaligtas. Sa puso. Sobrang nalito ka na. Ano ang magagawa ng isang manloloko na nag-aartista sa pangingisda? Dapat tayong umalis agad. Umalis na. Mayroon pang libu-libong tao sa base. Umalis na tayo. Ano ang mangyayari sa kanila? Pupunta ba tayo para mamatay? Sumabog ang bulkan sa ilalim ng dagat. May 3 na halimaw sa ilalim. Ano bang magagawa natin pagpunta roon? Magiging alay lang tayo para sa langit. Dalhin ninyo si President Yu palayo. Aking mahal na apo, ano bang balak mong gawin? Huwag kang padalos-dalos. Kung may magtangkang dalhin ako, babarilin ko ang sarili ko. Kapitan Zhao, nakikiusap ako, tulungan mo kami. Yuxin, bilisan mo, umalis ka na. Huwag mo nang pansinin ang sinungaling na iyan. Isang pamingwit lang ang meron siya. Ano pa bang magagawa niya? Tumulong naman siya. Hindi rin naman imposible. Totoo ba, Kapitan Zhao? Pero hindi ako nagtatrabaho ng libre. Kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ko. Basta mailigtas ang base. Ano mang kondisyon tatanggapin ko. Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang gusto niya? Baka gusto kanyang pakasalan. Kahit ganoon, pumapayag ako. Hindi naman kita papakasalan. Sa kabaligtaran, gusto ko siya. Ako. Kapatid. Ako ay isang straight na lalaki. Hindi ako nakikialam dito. Ako rin. Huwag kang mag-isip ng iba. Humihingi lang ako ng pabor sa'yo. Zhou Hao. Ginamit mo talaga ako para magpain. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Zhou Hao, hayop ka. Naglakas loob ka pang gawing pain ako.
Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Presidente ng Ocean Chamber of Commerce. Kalaban mo ang buong Chamber of Commerce. Sa puso. Nakatitig ka lang habang ginagamit mo akong pain. Pangulo Zhao. Para iligtas ang libo-libong buhay sa base. Pakiusap, magtiis ka ng kaunti. Pangalawang Pangulo Zhao. Huwag nang umiyak. Ang pain na ito ay makakapigil sa init mula sa ilalim ng dagat. Hindi kayo matutusta. Ang misyon ninyo ngayon ay hanapin ang halimaw sa dagat na umatake sa base. At tuklasin ito. Mahuli ninyo ang malaking isda. Ikaw ang itatala bilang pangunahing bayani. Tingnan ninyo iyon. Kapitan Zhao. Ipinapakita ang tunog. Malapit sa platform base. May 10 mataas na enerhiya na nilalang. Ang mga pagbabasa ng enerhiya ay umabot sa 3 na antas. Ibig sabihin, may 10 na halimaw sa dagat na umaatake sa ating base. Pangulo Zhao. Pakiusap, ikaw at si Zutian. Lumapit ng kaunti sa base para makita natin kung ano talaga ang halimaw sa dagat. Ayaw kong pumunta. Delikado ang trabahong ito. Kaya. Iyon ay isang higanting alimango sa dagat. Papunta siya sa atin. Zhu Hao, hilahin mo ako pataas. Bilisan mo, hilahin mo ako pataas. Nagkamali talaga ako. Kuya, nagkamali ako. Bilisan mo, ibalik mo kami. Zhu Hao, ako ang iyong fiance. Bilisan mong iligtas ako. Iligtas mo ako. Hindi ko na kaya. Wala na ba ang aking mga binti? Buhay pa tayo. Ang gago talagang si Zhu Hao. Talagang ginawa nila akong taguan. Nakawala tayo ngayon. Paano naman sa susunod? Ayoko nang maging taguan ulit. Nabawi na ba ang 3 pain? Nabawi na. Sige, pabayaan mo silang manatili dyan. Kakailanganin pa natin sila sa susunod. Kapitan Zhao. Sa ngayon, ang pagsabog ng bulkan ay sanhi ng mga halimaw na ito. Sa isang submarino lang tayo umaasa. Mukhang hindi natin mapipigilan ang mga 3 sea crab. Ano ang balak nila? Kaya bang pigilan ng submarino ang atake nila? Pinalibutan na tayo ng mga alimango. Hinahanap nila kung saan sila pwedeng gumamit ng mga sipit. Kung maputol sa gitna ang submarino, dito sa kailaliman ng dagat, tiyak na madudurog tayo ng presyon. Kapitan Zhao. Kaya bang depensahan ng submarino na ito ang sarili laban sa mga alimango? Maliit na bagay lang yan. Ilang alimango lang. Tingnan mo, mag-iisip ako ng paraan para mahuli sila. Gagawa ng maanghang na alimango. Nahuli tayo ng higanting alimango. Kapitan, tiyak na mayroon kang paraan. Di ba? Halimbawa, sa loob ng submarino ay may mga misile na kayang gawing alikabok ang lahat. Wala. Kapitan, nagbibiro ka ba? Hawakan ng mabuti ang lahat ng nakapirming bagay. Kung ganito ang mangyayari, tiyak na mamamatay tayo. Kapitan Zhou, mag-isip ka ng paraan. Huwag mag-alala, nag-iisip ako ng paraan. May nakakaalam ba kung paano manghuli ng alimango? Hindi talaga ako marunong manghuli ng alimango. Ang manghuli ng alimango ay talagang 4 na 3 na halimaw sa dagat. Kahit na may dragon sa paligid. Sa bilang na ito, hindi ito kayang solusyonan ng mga tao. Wala na tayong masisilungan ngayon. Maghanda na kayo sa mga susunod na mangyayari. Hawakan ninyong mabuti. Kapitan Zhao, bakit hindi ka kumakapit sa kahit ano? Bakit ako kakapit? Wala namang nangyayari sa akin. Bakit parang hindi natin nararamdaman ang pag-uga sa loob ng submarino? Parang naglalakad lang sa patag na lupa. Baka pinalaya na tayo ng alimango. Ito ang core ng submarino ko. Isa sa mga itim na teknolohiya, pag-angkla ng grabidad. Ano man ang posisyon ng submarino, ang grabidad sa loob ay palaging pababa, at ang bakal ay gawa sa superalloy. Karaniwang 3 na halimaw sa dagat. Hindi kayang sirain ito ng submarino. Muksin, tingnan mo ako. Ang sistema ng gravity na ito ay talaga namang kamangha-mangha. Pwede ka pang sumayaw sa loob. Tama, kahit anong mangyari sa labas, walang pake. Sa loob, parang sariling mundo na tahimik at ligtas. May ganito palang high-tech. Kapitan Zhao, paano mo nagawa ito? Sikreto. Hindi ko naman pwedeng sabihin. Ito ay isang submarino na ibinigay sa akin ng sistema. Ngayon, ang pangunahing tanong ay, paano nga ba manghuli ng alimango? Wala akong karanasan. Sino ang may ideya? Kapitan, nakakita na ako dati sa baybayin ng bahay. Karaniwan, hindi kailangan ng pangisdaan na kawit para sa paghuli ng alimango. Gamitin ang mga lambat na panghuli ng alimango o itali ng mabigat na lubid ang pain. Dapat ay masangsang ang amoy ng hilaw na karne. Dumarating ang mga alimango kapag naamoy ito. Hilaw na karne. Ngayon, mahirap talagang makahanap ng hilaw na karne. At saka, sa harap nila. Siguro kailangan pa ng may malakas na amoy. Kapitan, anong gagawin natin? Hindi naman kami lumaki sa parang. Hindi ganun kaamoy ang karne. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo hahanapin. May iba akong plano para sa pang-akit sa alimango. Si kuya ba ito? Zhu Hao, pakilabas ako. Kung hindi ako palalagpasin ng tatay ko. Zhao, huwag kang magalit. Tulungan mo ako sa isang bagay. Kapag natapos na, tiyak na palalayain kita. Ano? Mabilis lang yan. Hindi kita lolokohin. Zhu Hao, anong balak mo? Zhu Hao, kakagamit mo lang sa amin. Ngayon gusto mo nang pumatay at magtakip ng bakas.
Kuya, wag mo akong patayin. Kung papatayin mo kami, sino ang magiging tagapagtago mo? Zhou Hao, kung gagalawin mo ako. Hindi ka patatawarin ng tatay ko. Ano ang amoy na iyan? Ang baho, ano ba talaga ang bagay na iyan? Tingnan niyo ang sarili niyo. Mukhang hindi pa kayo nakakita ng ganito. Ito ay dekalidad na alamat na lata ng sardinas. Sobrang malansa at mabaho. Ang lasa ay tumatama sa kaluluwa. Amoy na mabaho pero masarap kainin. Para sa mga alimango, ito ang kanilang paborito. Ang lasa nito ay hindi nila kayang tanggihan. Ngayon ay simulan na natin ang ating plano sa labanan. Una, Zhao, kayo tatlo ay magpahid ng sardinas sa lata. Pababa bilang pang-akit sa alimango. Paano naman iyon? Aba, 4 na tatlo nahalimaw sa dagat iyon. Hindi ba't pinapadala tayo sa kamatayan? Huwag mag-alala, basta't makakaiwas tayo sa kanilang malalaking pangpang. Kayo tatlo, ilipat ang 3 alimango. Sa itinalagang lugar, kami na ang bahala sa pagkuha ng lambat. Hanggang dito, matagumpay na ang misyon. Ganito lang kasimple ang plano. Kayo ang mang-akit sa mga alimango. Ang submarino at ang bangka ko ang bahala sa paghatak ng lambat. Ang kanglong ang magbabantay at haharap sa mga nakatakas na alimango. Ang mga tao ni Chairman Yu ang bahala sa pag-abot. Naintindihan mo ba? Gagawin tayong pain. Hindi ako sang-ayon. Pain pa rin ang gagawin sa atin, di ba? At mabaho pang pain. Bakit naging sobrang baho nito? Hihe, madulas. Hindi ito nakasalalay sa inyo. Sama-sama na. Hindi ito nakasalalay sa inyo kung ayaw ninyo. Simulan na. Ayos na. Tapos na ang malaking gawain. Kahit nakasuot ng maskara, mabaho pa rin. Umalis na tayo. 3 bayani. Ayaw kong pumunta. Baka ako maipit ng alimango. Zhou Hao, ako ang iyong fiance. Hindi mo ako basta maiiwan. Paano kung pakainin ako ng isda? Huwag masyadong magdaldal. Bumaba na kayo. Mag-ingat. Ang malaking alimango ay papalapit sa 3 tao. 001000 ikaw ang nagpasimula. Malaking panganib. Agad pumunta sa Sikhi 3 na lugar. Mag-ingat na huwag mahuli ng pangpang. Kailangan makapunta sa Sikhi 3. Kayo lang ang may pag-asa. Opisyal lang nagsimula ang plano sa pagkuha ng alimango. Lahat ng unit, mag-ingat. Pumasok sa itinalagang posisyon. Sundan ang submarino. Suriin kung matibay ang sistema ng lambat. Gagawan ko kayo ng maanghang na alimango mamaya. Zhou Chayan, tulungan mo ako. Nahawakan niya ako. Mahihirapan ako. Sinta, huwag kang mag-alala. Sige, tutulungan kita. Ming-Jie, tulungan mo akong mag-isip ng solusyon. Tulungan si Qin Xiaoxiao. Ano bang magagawa ko? Zhou Hao, bilisan mo, tulungan mo kami. Tapos na. Zhou Chayan, bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo, ilabas mo ako. Hindi pwede. Masyadong malaki ang alimango na ito. Xiaoxiao, huwag mo akong sisihin. Huwag kang mag-alala. Kung ako'y mabubuhay, tiyak na mag-aalay ako ng papel para sa'yo. Zhou Chayan, huwag mo akong iwanan. Tara na, Zhou Chayan. Huwag mo na siyang isipin. Tayo na. Maaari na kayong umalis. Tulungan mo ako. Mabilis, lumangoy. Huwag lumingon. Zhou Hao, ikaw talaga. Ako ang iyong fiance. Nagagawa mo sa akin to. Kinain na ng aso ang konsensya mo. Sino ang nagsasalita tungkol sa akin? Kanglong, bilisan mo. Naghahanda na tayong manghuli. Nagsama-sama na ang lambat. Hindi ko na kaya. Zhou Hao, magpakita ka ng awa. Huwag mo na akong gawing pugad. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Huwag mo akong gawing biro. Paano ko naman kayong gagawing biro? Kailangan ko pa kayong tulungan para makahuli ng mas malalaking isda. 4 na tatlo nahalimaw sa dagat, madali lang mahuli. Nakikinig pa ang mahiwagang hayop sa kanya. Ano bang pinagmula ng lalaking ito? Bakit mo ako tinitingnan? May nakadikit ba sa mukha ko? Wala. Kapitan Zhao, iniligtas ninyo ang buhay ng lahat sa amin. Ito ang aming pagkain. Pakiusap, tanggapin ninyo ito. Ang apo ko, sinabi niyang kayo ang bayani na lumipad mula sa bangka. Wala nang iba ang matanda, kundi ang munting pasasalamat. Pakiusap, tanggapin mo ito. Tio, salamat sa pagkuha ng malaking alimango. Lahat ng ito ay mula sa base ng espongha. Sila ay nagpapasalamat sa iyong pagsisikap. Ganon din ako.
Hindi na kinakailangan. Mula ngayon, base ng Espongha, ay susunod sa iyo, ay susunod kay Kapitan Zeus. Dahil nagtitiwala kayo sa akin, yung 4 na malaking alimango sa likod ng lambat, ay para sa inyo na. Kunin niyo na ang pagkain niyo. 10 taon na akong nangingisda, hindi ako kailanman kumuha ng bagay ng iba ng walang bayad. Mabuhay si Kapitan Zeus. Hahatiin natin ang mga paa ng alimango mamaya. Bawat pamilya ay magkakaroon. Pain, may alimango bang makakain? Siyempre, ang pain ay para sa pagkain. Lahat ng maliliit na isda na iyon, sa iyo na. Ganyan ang patakaran. Anong patakaran, kalokohan? Zuhao, lakas ng loob mong patayin kaming lahat. Akala mo ba hindi ko kaya? Paano niyo ba ako tinrato noon? Tandaan ko lahat yon. Hahanap ako ng pagkakataon para ibalik sa inyo. Sino ka ba? Isang mabahong mangingisda. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas para ikulong ang aking anak? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas na mangahas ikulong ang aking anak? Naghahanap ka ng kamatayan. Dumating ako para magpahayag ng reklamo. Pag-unlad ng base ng Espongha, agad nila akong ikinulong. Kailangan mo akong tulungan. Si Pangulong Zhao ito. Pangulong, pakisagip kami. Narito si Pangulong Zhao. Ito ang nasasakupan ng aming base ng Espongha. Ang iyong anak ang naglayag sa barko. Dahil sa pagpapalaya ng mga engkanto, na nagdudulot ng panganib sa seguridad ng base, siya ay naaresto. Hindi ito pagkakakulong. Sponge base. Isang napakasamang base. Paano ka makakapag-usap tungkol sa teritoryo sa harap ko? Ginoong Zhao, ito ay pagkakamali ng iyong anak. Walang kinalaman si Kapitan Zhao. Kung talagang nais mong makipaglaban kay Kapitan Zhao, tiyak na makakasama kami hanggang sa dulo. Isang maliit na sirang base. Nangangahas pang magbanta sa akin. Magpalabas ng utos na wakasan ang samahan. Gusto kong puksain ang lahat dito. Kailangan mo kaming iligtas. Ginoong Zhao. Hindi ko pa nga nakikita. Si Suchaya ng Dayu Base ay nandito rin pala. Pwede kitang iligtas. Pero may kondisyon. Kailangan mong ibigay ang silangang bahagi ng Dayu Base. Yung 12 isla, ang pangingisda at 200 ng barko, pati ang kita sa loob ng susunod na 20 taon. Ilagay ito sa pangalan ng aking samahan. Zutian, magsalita ka na. Kung papayag ka, tinitiyak ko, na personal kitang sasamahan pabalik sa malaking base ng isda. Magpatuloy ka lang sa pagiging batang pinuno mo. Kung hindi, baka hindi ko mapigilan ang aking mga bala. Kung sakaling ikaw ay masaktan, kapag lumubog ang bulok na barkong to, huwag mo akong sisihin na hindi kita binalaan. Pangakuan mo siya ngayong linggo. Bilisan mo, pumayag ka na sa kanya. Makakabalik na tayo sa malaking pangisdaan. Hindi na natin kailangang maging pain. Ano pa bang iniisip mo? Sige na, pumayag ka na sa kanya. Kapitan Zhao, ano ang gagawin natin? Esre, ngayon ang pinakakapanapanabik na bahagi. Nasusumpain kita. Nakaligtas na. Si Ginoong Zhao ay marunong makilala sa sitwasyon. Dahil hinahanap mo ang aking tulong. Hindi ako maaaring manood na lang at hindi tumulong. Ang mangingisda ngayon. Mga eroplano at kanyon ba? Patay na tayo. Pinahambog ka ni Zuhao. Mamaya, papalinis kita ng sapatos. Naku, ito ang fleet ng Merchant Association. Narinig ko na ang fleet na ito ay nakapagpuksa ng 3 isa-level na halimaw. Ngayon, wala na tayong daan palabas. Kapitan Zhao, tinulungan mo kaming mahuli ang alimango. Iniligtas mo ang base at ibinahagi mo pa ang karne sa amin. May utang na loob kami sa iyo. Siyempre, hindi namin maaring hayaan na mawala ka rito. Pangulo Zhao, ang base ng Espongha, ay handang ipagkaloob ang lahat ng karapatan sa pagdevelop ng karagatan. Ang kita sa pangingisda sa susunod na 30 taon, pati na lahat ng kasalukuyang gusali at pasilidad. Ibibigay ko lahat sa samahan ng mga ngalakal sa dagat. Kapalit ng pagpapalaya kay Kapitan Zhao. Hindi pa pwedeng palayain si tatay. Kung gusto mong palayain ko siya, bukod sa mga sinabi mo, kailangan mo ring samahan ako magdamag. Pinaginhawa mo ako ng gusto. Sa harap ng tatay ko. Ipaglalaban ko ang mabuting pangalan ng mangingisdang iyon para sa iyo. Walang problema. President Yu. Paano mo nagawa? President Yu, labanan natin sila. Kapitan Zhao, hindi ka ba makakatitig lang? Habang pinapahirapan ang aming Pangulo. Sa puso mo, dumating ka rin sa ganitong sitwasyon. Noong araw, nag-alok ang samahan. Nagkunwari kang mataas ang lipad at ayaw mong sumama. Ngayon, para sa isang mabahong isda, handa ka pang mag-alay ng sarili mo. Sabi ng binatang ito, ang kanyang salita ay batas. Ikaw ngayong gabi. May mga tao na hindi alam na malapit na ang kanilang kamatayan. Masakit ang leg. Kailan? Kailan kayo magtatangkang takutin ako? Saan mo nakuha ang tapang na iyan? Dahil lang ba sa ahas na ito? Ang fleet ng aking komersyal na samahan. Noong nakalaban ko ng harapan ang tatlong-tatlo nadambuhalang halimaw mula sa kailaliman, nilipol ko silang lahat. Talagang bihira ang espiritong hayop mo. Pero mag-isa ka lang. Kaya mo bang harangin ang ilang sabayang putok ng barko ko? Siguradong mamamatay ka ngayon. Kahit si Jesus, hindi ka maliligtas.
Sinasabi ko yan. Kapitan Zhou, ako na ang bahala rito. Dalhin mo sila palayo. Narinig mo ba, mabahong mangingisda? Anong gamit mo para makipaglaban sa amin? Sa huli, babae pa rin ang magbebenta ng katawan. Para iligtas ang buhay mo. Buwis buhay, anong tinatawanan mo? Tama ka nga. Talagang hindi kayang pigilan ng base ng espongha ang flotilyang ito. Ipinakawala ang grupong ito ng alimango. Talagang walang pinipiling atake. Ngunit si Pangulong Zhao, mali ka mula sa simula sa isang bagay. Kaya buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Nandito ka para mag-perform. Talagang isang tanga. Dapat ay alam mo na malapit ka nang mamatay. Nabigla ako. Zhou Hao, patuloy ka pa ring nagmamagaling. Wala namang nangyaring masama, di ba? Pinalaya pa rin ni Kapitan Zhao si Zhao Ming. Hayaan mo akong sumama sa kanila. Kung hindi, hindi nila kami pakakawalan. Ikaw, Pangulong Yu, manatili ka na lang dito ng tahimik. Kahit na nakatingin na, huwag ka lang magulat mamaya. Zhou Hao, bilang iyong kapatid. Alam na alam kita. Talagang pinapaniwalaan mo kami. Bakit naguguluhan pa si Pangulong Zhao? Agad na mag-utos na bombahin ang Sponge Base. Sa oras na iyon, lahat ng natirang base, lahat ay nasa ilalim ng kontrol natin dalawa. Ano ang nangyari? Anong nangyari? Bakit ang dagat ay nanginginig ng ganito kalakas? May lumalapit na bagay. Diyos ko! Ano ang bagay na iyon? Hindi naman, hindi ako nagkakamali, di ba? Zhou Hao, anong ginawa mo? Naku, ito ay alon ng dagat. Hindi natin akalain na makakasalubong tayo ng alon ng dagat. Ano ang alon ng dagat? Ito ay isang hukbo ng mga halimaw sa dagat na hindi mabilang. Na bumubuo ng isang puwersa ng pagsalakay. Walang natitira sa kanilang daraanan. Baka dahil sa pag-snap ni Zhou Hao. Imposible na siya ang dahilan. Isa lang siyang mangingisda. Paano siya makakagawa ng alon? Ayon sa alamat, ang alon ay lumalabas lang sa mga gilid ng dagat. Bakit nandito rin ito? Ngayon tapos na tayo. Sobrang dami ng mga halimaw sa dagat. Bakit parang ganito ang nararamdaman ko? Hindi natatakot si Kapitan Zhao kahit kaunti. Baka ang mga halimaw sa dagat na ito ay mga alaga ni Kapitan Zhao. Ganon din ang nararamdaman ko. Kung hindi, bakit hindi tayo inaatake ng mga halimaw na ito? Hindi ba? Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano ba to? Tapos na tayo. Brod, bakit ka pa nagkakabala? Ang daming halimaw sa dagat. Kahit na marunong kang mangisda, anong silbi? Kaya mo bang mahuli lahat? Tapos na tayo dito. Ayokong mamatay. Tay, mag-isip ka na ng paraan. Boss, napansin mo ba na parang hindi sila gumagalaw? Ang mga bagay na ito, tiyak na nakita na nila. Natakot ang aming makapangyarihang walang kapantay na armada. Sa isang simpleng halimaw sa dagat, hindi ba't natatakot sila sa lakas ng aming samahan? Tama, ipaalam mo na. Ihanda ang buong barko para sa labanan. Tay, huwag mo silang galitin. Mga duwag lang yan. Hindi mo ba nakikita na natatakot sa atin ang mga halimaw sa dagat? Patayin natin ang mga halimaw na yan. Kainin natin ang laman nila. Magkakaroon tayo ng isang pangkat ng mga may kakaibang kapangyarihan. Ang dami ng mga halimaw sa dagat. Kapag kinain ng lahat ng tao sa samahan natin, lahat ay magkakaroon ng kakayahan. Lahat, sumugod kayo. Ihanda ang kanyo ng fleet. Lahat ng miyembro ng team ng mga may kakayahan, maghanda. Ihanda ang apoy. Patayin ang mga halimaw sa dagat na ito. Walang natira, lahat ay dapat patayin. Pangulo Zhao, kung ako sayo. Hindi ako basta-basta kikilos. Maliit na daga. Panoorin mo akong ayusin ang grupong ito ng mga halimaw. Pagkatapos, aayusin ko kayo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Bakit kami nagtatagumpay sa tatlong dagat? Lahat ng barkada, sumugod. Saktan niyo ng todo. Ha ha ha. Nakikita mo ba?
Walang laban ang mga halimaw sa dagat na ito. Ito ang lakas ng samahan. Paano nangyari yon? Walang nangyaring masama sa kanila. Pangulo Zhao, dahil sinabi mo na hindi ko kayang pamunuan ang alon. Huwag kayong pumikit, ha? Aba, ang aking armada. Ang mga halimaw sa dagat na ito ay sumusunod kay Su Hao. Bakit? Bakit? Bakit ang isang tao ay kayang mag-utos sa mga halimaw sa dagat? Tay, anong gagawin natin? Sino ka ba talaga? Bakit kaya mong utusan ang alon? Ako. Isa lang akong simpleng mangingisda. Sangguni. Talaga namang ipinadala ka ng Diyos para iligtas kami. Captain Zhao, nailigtas mo ang aming buhay. Nailigtas mo ang buhay ng lahat sa amin. Kapitan Zhu mula ngayon. Sa base ng Espongha. Handa kayong sumugod sa panganib. Lahat bumangon. Bakit kayo nakaluhod? Hindi naman ako Diyos. Yung 4 na malaking alimango, ibabahagi sa lahat. Huwag na kayong lumuhod. Kumain ng alimango. Mabuhay si Kapitan Zhao. Nagising ako sa kapangyarihan ng hangin. Ako rin, nagising ako sa kapangyarihan ng tubig. Kapitan Zhao, ano ang plano mong gawin? Si Zhao Kuang at si Zutayan. Sila ngayon ay mga bihag mo. Hindi mo naman sila basta-basta pakakawalan, di ba? Hayaan natin silang magpatuloy bilang tagapagtago, tamang-tama lang. Dapat lang na sila ang maging tagapagtago. Masyadong kasuklam-suklam ang mga taong ito. Halos sirain nila ang pinaghirapan natin. Naitatag ang base ng Espongha. Halos masira ito. Sisiguraduhin kong makakamit nila ang nararapat na parusa. Kaya huwag kayong mag-alala. Ngayon, kain tayo ng walang limitasyon. Ang bango ng alimango na ito. Kung hindi dahil kay Kapitan Zhao. Sa 3 na klase ng halimaw sa dagat. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing matitikman ko ito. Kapitan Zhao, ang galing mo talaga sa pangingisda. Paano mo ba natutunan yan? Sa pangingisda, habang ginagawa mo, natututo ka rin. Ginoong Pangulo, sumama ako sa kanila, para makipagkalakalan sa iyo. Sabi mo, sinabi sa akin ng mga ito dati, na maaari kong gamitin ang nahuli kong halimaw sa dagat, para makuha ang barya ng karagatan. Makakakuha ba ako ng barya ng karagatan? Siyempre, walang problema. Pakiusap, sumunod kayo sa akin. Ito ang ipon ng base. Agad kong aayusin ang tao para dito. Mag-empeke na tayo. Palitan ko kayo ng mga halimaw sa dagat. Anong mga pagkaing dagat ang gusto nyo? Ihahatid ko ang mga iyon sa inyo. Sa totoo lang, may isa pa akong hiling. Anong hiling? Tingnan mo si President Yu, parang nahihiya. Hindi kaya gusto mong ialay ang sarili mo sa akin? Kapitan Zhao. Gusto kong maging honorary supervisor ka ng Sponge Base namin. Honorary supervisor. Hindi mo kailangang alalahanin ang pamamahala ng Sponge Base. Ang kailangan mo lang gawin ay protektahan ang aming kaligtasan. Bawat buwan, magbibigay kami sa iyo ng Ocean Coins ng regular. Hindi ko na kailangang mamahala. Pero may pumapasok pa ring Ocean Coins kada buwan. Magandang negosyo rin ito. Sige, pumapayag ako. Ang galing. Mabilis kayo. Ibigay ang mga dagat na barya kay Ginoong Zhou sa barko. Salamat, Ginoong Yu. Ginoong Zhou, masyado kayong magalang. Ang mga bagay na ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa inyong kabutihan sa amin. Talagang wala ito sa halaga. Sige, magpahinga na kayo. Lahat tayo ay pagod na ngayon. Okay. Nanonood pa si Pangulong Yu. Baka nahulog ka na kay Kapitan Zhao. Anong sinasabi mo? Bumalik na kayo, huwag magkalat ng chismis. Sistema ng gamot, lahat ay gamit ang Jin Haiding, Marso, utang sa baka ituro ang usapan. Sistema na susunog tumutukoy sa sistema. Lahat ay ginamit sa gintong pagitan, Marso, baka tumutukoy sa sistema. Maglakbay, patungo sa tamang ginto. Nakatukoy ng 4 na alimango na nahuli ng host sa Shanghai. Sistema ng teknolohiya, nakatukoy ng 4 na alimango na nahuli ng host sa Shanghai.
Sistema ng teknolohiya, nakatukoy ng malaking halaga ng mga barya mula sa karagatan na pumasok. Nakatukoy ng malaking halaga ng mga barya mula sa karagatan na pumasok. Sistema umakyat sa antas ng hari ng pangingisda. Gantimpala para sa host, puwersang pandagat. Kabuang 1-0 aircraft carrier. Tumaas ang karangyaan ng mga barko. Tumaas ang lakas. Maaaring gamitin ng host ang mga bangkang pangisda upang maghatid ng 1-0 milyong toneladang kagamitan. Idinagdag ang bagong kakayahan, lambat ng Diyos. Lambat ng Diyos. Kayang manghuli ng 303 na halimaw sa dagat ng sabay-sabay. Grabe, umabot sa 300 ang nahuli ang lupit nito. Ngayon na meron ako nito. Hindi ba ako ang hari ng dagat ngayon? Anong nangyari? Nagkaproblema si President Yu. Base ng Coral Reef. Kaka-receive lang ng emergency rescue request. Ano ang nangyari sa kanila? Inatake sila ng maraming dambuhalang nilalang sa dagat. Sabi nila mula sa ilalim ng dagat. May lumitaw na hindi pa nila nakita kailanman. Ang panlabas nilang depensa, mukhang hindi magtatagal. Maraming dambuhalang nilalang sa dagat. Bagong nilalang na hindi pa nakita. Ano ba talaga ito? Parang tao. Anong klaseng tao? Sabi nila, isang lalaking nakasuot ng puting damit. Nakatayo siya sa tsunami. Lahat ng mga halimaw sa dagat ay sumusunod sa kanyang utos. Sabi ng komandante ng Coral Reef Base, hindi pa sila nakakita ng ganitong bagay. Baka ito na ang sinasabi sa alamat na hari ng dagat. Ginoong Yu, ano ang gagawin natin ngayon? Agad na makipag-ugnayan kay Zuhao. Ginoong Yu, bakit hindi ka natutulog sa gitna ng gabi? Bakit ka nandito? May nangyaring masama kay Supervisor Zhao. Anong nangyari? Ang pinakamahalaga nating kaalyado. Sila ay inatake ng alon ng dagat. Alon ng dagat. Yung sinasabi ni Zhao Kuang. Yung alon ng dagat na pinagsama-sama ang walang katapusang mga halimaw sa dagat. Ayon sa mga balitang bumalik, may lumitaw na isang anyo ng tao sa ilalim ng dagat. Siyang nag-uutos sa mga alon. Ginoong Zhao, nakiusap ako sa iyo, tulungan mo sila. Mukhang mahalaga sa base na iyon. Mayroon kang isang napakahalagang tao doon. Siya ang pangulo ng Coral Reef Base. Siya ang pinakamahalaga kong kaibigan. Sige, umalis na tayo. Depart na tayo ngayon. Ayos lang, agad kong tatawagin ang fleet. Lahat ng mga barko sa Sponge base na kayang gumalaw. Hindi na kailangang masyadong mag-ingay ha. Alaynan, gamitin na lang natin itong bangka. Sama na lang tayo. Itong bangkang pangisda lang ba ito? Si Supervisor Zhao, iyan ay parang alon ng dagat. Isang mapaminsalang agos na binubuo ng napakaraming halimaw sa dagat. Kahit gaano ka pa kagaling lumaban, paano kakayanin ng isang bangkang pangisda lang? Naiintindihan ko na. Balak mong isama ang mga halimaw na iyon. Hindi mo rin sila isasama. Kapitan Zhao. Wala kayong dalang armada, at walang halimaw sa dagat. Kaya umaasa lang tayo sa ating grupo, at isang bangka pangisda. Tama nga. Supervisor Zhao. Alam kong magaling ka, pero iyon ay agos ng dagat. Hindi iyon 4 na alimasag. Kahit gaano ka pa kagaling mangisda, hindi mo naman kayang hulihin ng sabay-sabay ang ganoon karami. Sino nagsabing hindi pwede? Ngayon, meron akong lambat ng Diyos. Skill ng sistema, ngayon meron akong lambat ng Diyos. Skill ng sistema, Marso Toro. Gamit ang sistema, kahit ilang isda kaya kong hulihin. Humuni ang alon ng dagat. Natakot ako sa talim nito. Umalis na tayo. Pupunta tayo para iligtas ang Coral Reef Base. Paanda rin ang bangka. Nakarating na tayo. Coral Reef Base. Iyon ay daluyong ng dagat. Kayo, mga tao. Mas mahirap kayong pakisamahan kaysa inaakala ko. Sino ka ba? Tao ka rin naman. Bakit mo kami gustong patayin? Mga taong malapit ng mamatay. Bakit mo kailangang alamin kung sino ako? Para sa pag-usbong ng bagong lahi. Kailangan ko kayong lipulin. Palitan ang mga tao. Mga kapatid, sugod. Sugod na. Tanggalin lahat ng humahadlang sa harap natin. Huwag lahat tumakbo kayo para sa inyong buhay. Gusto kong ilipat ang dagat at bundok. Wawasakin ko kayong mga langgam. Iyan ay nasa ganitong oras na. May mga tao pang gustong mamatay. Ginoong Yu, ito ang sinasabi mong alon. Ayos lang, mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Ginoong Zhao, ito ay maliit. Ito ang alon na kayang lipulin ang sangkatauhan. Walang kalaban-laban ang tao sa harap nito. Napakaliit nga. Sa harap ko, wala silang binatbat. Mga nasa 100 mahigit lang siguro ang mga halimaw na yan. 100 mahigit pa lang, hindi pa ba marami iyon? Mas marami ito kaysa sa mga halimaw sa dagat na tinawag mo noon. Doble pa ang dami nila ngayon. Sino ka?
Matalino. Ako ay isang mangingisda. Kung gusto mong mamatay, susuportahan kita. Mahigit 100 halimaw sa dagat. Zuhao, hindi ba ito ay paghahanap ng kamatayan? May mata ang Diyos. Itong mabahong mangingisda ay mayabang at mapagmataas. Ngayon, natamaan na siya ng bakal. Habang nakikipaglaban siya sa mga halimaw sa dagat, kailangan nating maghanap ng paraan para makaalis sa gulo. Tay, paano tayo makakaalis? Babasagin ba natin ang bangka? Tanga! Siyempre, kailangan nating maghanap ng paraan para buksan ito. Kailangan nating tumakas habang magulo. Tapos na si Zuhao. Hindi tayo pwedeng mamatay. May lifeboat sa bangka. Kapag nakatakas na tayo mamaya, sumakay tayo sa lifeboat at tumakas. Leon, ilabas mo ang aking kagamitan sa pangingisda. Ano bang balak ni Supervisor Zhao? Pangingisda ah. Pangingisda. May higit sa 100 sea monster dito. Pero 10 lang ang mga fishing rod mo. Ayos lang. Maglaro muna tayo sa pangingisda. Naulol na ako sa pangingisda. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko na. Pangingisda. Gamit ang mga sira mong kawayan. Gusto mo lang akong hulihin na may mahigit 100 kapatid ko. Nakita ko na ang mga taong walang takot. Pero di pa ako nakakita ng taong ganito kawal. Sa langit. Sira mo itong bangka at banggain mo ng buo. Dumating na. Kapitan Zhao. Huwag ka nang maglaro. Kapitan Zhao. Magtago ka na. Bumangon ka. Isa muna. Kapitan Zhao. Mabilis ka na bang mangisda ngayon? Nabibighani ako. Talaga, nahuli mo agad. Siyempre. Ngayon. Ako ang hari ng pangingisda. Ayos lang. Napakaganda. Mahusay ka bang mangisda? Sige, ipakita mo sa akin. Gaano karami ang kaya mong mahuli sa isang pagkakataon? Hindi ba't kaya mong mangisda? Mangisda ka na. Mahigit 100 sabay-sabay. Tingnan ko kung ilang isda ang kaya mong mahuli gamit ang isang kawayan. Mapapasira ang bangka. Tapos na. Mahigit 100 iyon. Walang makakaligtas. Inatake nila ang bangkang pangisda. Tayo naman ang susunod. Huwag. Huwag ninyo kaming patayin. Sino ang makakatulong sa amin? Malaking ani. Mahigit 103 na antas ng halimaw sa dagat. Ngayon talagang makikinabang tayo. Na-detect ang host na gumagamit ng Diyos na net. Nahuli ang 3 na antas ng halimaw sa dagat. 127 na ulo. Binabati ang host sa pagkakaroon ng espesyal na kakayahan. Pagtatayo ng lupa mula sa dagat. Ano iyon? Sa bawat pagkuha ng 3 na antas ng halimaw sa dagat, maaaring makuha ang 100 metro kwadrado ng lupa. Ang lupa ay maaaring ilagay sa anumang bahagi ng dagat. Permanenteng umiiral. Maaaring tirahan ng tao. Magtatanim. Magbuo. Ang kasalukuyang lawak ng lupang maaaring likhain. 12,700 metro kwadrado. 12,700 metro kwadrado. Kayong lahat ay lupa ko. Ang lambat na iyon. Nakakagulat na nahuli ang mahigit 100 halimaw dagat. Ligtas na tayo. Totoong may dumating para iligtas tayo. Nahuli ko na ang higit sa 100 halimaw sa dagat. Bakit kahit na hindi ako namatay? Parang may kulang pa rin sa akin. Paano ba nagawa ni Zuhao yon? Zuhao. Kung alam ko lang na ganyan kakagaling, dapat sana ay sumunod na lang ako sa'yo.
Sige, kukunin ko na ang mga kapatid mo. Salamat sa mga biyaya ng kalikasan. Susunod. Ikaw na ang susunod. Zhou Hao. Naalala kita. Umalis na siya. Uy, bumalik na si King Chen. Hindi ba't sinabi mong wawasakin ang base ng tao? Bakit ganito ang itsura niya? Baka naman naibalik siya ng ibang tao. Tayo ang King Chen, pero tayo ang unang batch. Na-evolve na sa ganap na anyo. Hindi naman ito dapat nakakahiya. Nabigo ako. Nawala ang 100 halimaw sa dagat. Anong sinabi mo, Kuya King Chen? Mahigit 100 na halimaw sa dagat, nawala lahat. Hindi ka ba nagbibiro? 100 halimaw sa dagat. Kaya nilang maghari. Sa buong mundo, ganun mo lang sila naubos. Hindi kita niloloko. Isang lalaking nagngangalang Zhou Hao. Ginamit ang isang lambat para hulihin silang lahat. Hinuli silang lahat sa isang bagsak. Akala mo ba tanga ako? Baka naman ikaw si King Chen, kuya. Ikaw ang kumain sa mga sea monster na iyon. Si Yaozha, huwag kang magsalita ng walang basehan. Sige na, huwag nang magpaliwanag. Lahat tayo ay hindi madaling umunlad. Huwag kang maging makasarili. Isipin mo mula sa isang maliit na ahas dagat. Umunlad ako sa ganito ngayon. Halos mamatay ako sa hirap. Natatakot ako. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Pakinggan ang plano ni Wang. Mahigit 100 na halimaw sa dagat. Nahuli ng isang tao. Kawili-wili. Naniniwala akong hindi ka nagsisinungaling. Sabi mo, ang taong nahuli sa halimaw sa dagat ay si Zhou Hao. Nahuli ang mahigit 100 kong kapatid. Ako mismo ang nakakita, mahal na hari. Isang gintong lambat ang bumaba mula sa langit. Diretsyong natrap kaming lahat. Sige, kung ganyan kagaling ang taong ito. Lahat tayo. Sabay-sabay tayong pumunta sa kanya. Tingnan natin kung kaya pa niya. Nahulihin tayong lahat. Lusob. Mga bata. Sumunod kayo sa akin. At sumugod tayo. Zhou Hao, siguradong patay ka na ngayon. Susunugin ko kayo. Inaatake tayo, bumaril. Saklolo. Durugin ninyo sila. Mamatay na kayong lahat. Mga uod. Hayaan ninyong maligo kayo. Tumakbo, darating na ang tsunami. Manginig kayo, mga tao. Ito pa lang ang simula. Susunod na ang inyong kamatayan. Kumain ng halimaw sa dagat. May kakayahan na rin ako. Ang pag-aayos ng kakayahan ay talagang kapaki-pakinabang. Anong nangyayari, Yuxin? Ang inyong base. Bakit lahat ay may kakayahan na? Dala namin ang lahat ng mga nakaligtas. Pumunta kami sa iyong kanlungan. Huwag mong itago ang mga bagay na ito sa amin. Kasi, yung Kapitan Zhou. Kapitan Zhou, may kailangan sa'yo si Ginoong Yu. Ginoong Yu, kumusta ang aking barko? Supervisor Zhou, ang ganda ng barkong ito. Siyempre, sa katapusan ng mundo, kailangan din nating matutong mag-enjoy. Sa kabila ng lahat, salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, nawawala na ang base ng espongha. Kung hindi dahil sa inyo, at sa mga dinala ninyong laman ng halimaw dagat, hindi sana magkakaroon ng kakaibang kakayahan ang lahat. Ngayon, ang base natin sa dagat, malamang wasak na, at sina Jinhua at Yinhua ay hindi rin maliligtas. Ay, wag mong sabihin yan. Isa lang naman akong mangingisdang tao. Ikaw ang tagapagligtas. Dati, sila, ay maaari lamang na pagsamantalahan ng ibang mga base.
Ngayon, kaya na nilang maging self-sufficient. Kaya nilang ayusin ang mga bahay. Kaya nilang mangisda at protektahan ang kanilang sarili. Lahat ng ito, lahat ay dahil sa iyo. Ginoong Yu, may magandang bagay akong ipapakita sa iyo. Ano iyon? Sumunod ka sa akin. Ginoong Yu, ano sa tingin mo ang pinakakulang ng tao ngayon? Pagkain, mga armas, walang anuman. Ito ay lupa. Ang dagat ay nilubog na ang buong mundo. Pati ang Mount Everest ay nasa ilalim ng dagat. Paano pa magkakaroon ng lupa? Tama, nilubog ng dagat ang lupa. Ang tao ay nakatayo lamang sa mga sirang plataporma na ito. Walang lupa, walang makukuhang pagkain. Kailanman ay mabubuhay na parang mga refugee. Kaya, naghanda ako ng isang regalo para sa buong sangkatauhan. Isang regalo para sa buong sangkatauhan. Anong regalo? Pakitingin. Ano ito? Chairman Yu, ang bagong kontinente na ito ay isang regalo para sa sangkatauhan. Ito ay para sa buong sangkatauhan. Hindi sila dapat magsiksikan sa sirang plataporma at maghintay ng kamatayan. Karapat-dapat silang magkaroon ng bagong tahanan. Manager Zhao, ikaw talaga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ginoong Zhao, sobrang galing mo. Mabuhay si Ginoong Zhao. Boss, pahintulutan mo akong yumuko sa iyo. Tumayo na kayo. Gusto ko lang na maging mas mabuti ang buhay ng lahat. Walang dahilan para yumuko. Bumangon ka na. Tumakbo, darating na ang alon. Sila ang mga nakaligtas mula sa ibang base. Kunin mo ang mga bangka. Kunin mo kung gaano karami ang makakaya. 3,635. 76.3 38.35. Ginoo, anong base kayo? Anong nangyari? Wala na ang Pearl Base. Pearl Base. Yung Pearl Base na maihigit sa 3,000 tao. Dumating na ang alon. Isang halimaw ang nakatayo sa ibabaw ng higanting hayop. Yung halimaw, isang galaw lang. Ang higanting hayop ay naging mas malaki pa kaysa sa bundok. Ang mga paa nito ay dinurog ang ating mga pader ng depensa. Wala na rin ang New Hope Base. Isang babae ang nakatayo sa tuktok ng alon. Tinawag niya ang tsunami na mas mataas pa sa langit. Wala tayong nagawa kundi panoorin habang nilalamon ang ating tahanan. Wala na rin ang Ark Base. Lumabas mula sa dilim ang mga halimaw sa dagat. Kumagat sa sinumang makita. Kayo sa base ng espongha. Magmadali na kayo at tumakbo. Kung hindi kayo tatakbo, huli na ang lahat. Baka mawalan na kayo ng buhay. Huwag kayong matakot. Aalagaan ko ang inyong kaligtasan. Ikaw lang. Huwag ka nang magpanggap, bata. Tumatakbo ka na. Kung hindi, mawawala ang buhay mo. Supervisor Zhao. Sa tono nila, mukhang may ilang alon ng dagat. Kaya mo ba talaga? Kaya o hindi? Malalaman natin kapag dumating na ang alon. Tingnan mo, kukunin ko silang lahat. Tapos na, tapos na. 3 alon ng dagat. Tumakbo, tumakbo na. Kung hindi, wala na tayong buhay. Boss Zhao, kaya ba ng 3 alon ng dagat? Tanggalin mo ang ba. Saktong-sakto, sabay-sabay ko silang kukunin. Siguro, ikaw ang mangingisda na binabanggit ni King Shen, ano? Si King Shen, yung duwag na hayop, natatakot siya ng husto. Pero ako, hindi ako natatakot sa iyo. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na takot. Durugin sila. Alon ng stock market. Ang saya-saya. Tay, alon ng stock market. Tapos na rin tayo. Bakit ang saya-saya mo? Kasi siguradong tapos na si Zhu Hao. Hindi na siya makakatakas. Tapos na siya. 3 alon ng dagat. Walang takas si Zhu Hao sa pagkakataong ito. Hintayin mo siyang mamatay. Ang barkong ito ay sa atin na. Makakahanap tayo ng paraan para makatakas. Tungkol sa kanyang kamatayan. Malaya na tayo. Ano ang gagawin ni Supervisor Zhou? Tapos na. Talagang patay na tayo sa pagkakataong ito. Tulungan niyo ako, ayaw kong mamatay. Boss, ano pang magagawa mo? Kahit saan tayo tumakas, wala nang silbi ito. Bakit? Bakit ganito ang kapalaran natin? Nahihirapan na tayong makaalis. Walang ibang resulta kundi kamatayan. Ano bang gusto niyang gawin? Gusto ba niyang harangan kami gamit ang kamay niya? Nakakatawa naman. Parang may problema sa isip ng taong ito. Nagtatangkang humingi ng awa.
Parang langgam na humaharang sa sasakyan. Mamatay ka na. Paalam na sa'yo. Hayaan mong ako ang mauna. Tingnan mo kung paano ko ito lutuin. Walang kaalam-alam na tao. Mamatay ka na. Dito na. Ano ito? Nagpapanggap na may kapangyarihan. Tingnan mo, sinunog ko ang iyong sirang lambat. Hindi ko akalain na wala itong silbi. Imposible, ano ba itong lambat na ito? Lambat lang ng mga mangingisda. Isa lang itong sirang lambat. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa amin. Sa pamamagitan ng lambat, hindi mo talaga kami mahuli. Pero mayroon pa akong bagay na ito. Hagdang isda. Gusto niyang hulihin tayo gamit ang hagdang isda. Namatay ako sa kakatawa. Mukhang nagbibiro lang ang taong ito. Hindi kami mga isda. Sobrang katawa. Anong nangyayari? Parang hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Zaksuan, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ko na makontrol ang katawan ko. Parang inaakit ako ng pamingwit na yan. Naku, may kakaiba sa pamingwit na ito. Kailangan kong suriin ang pamingwit. Tingnan natin kung may problema ang pamingwit na ito. Sayang ang pag-ensayo nyo. Hindi kayang tiisin ng pamingwit. Mali. Bakit ako nahuhumaling sa pamingwit na ito? Nang sobra. Ang pamingwit sa kaliwa, sa kaliwa. Ano bang meron sa pamingwit na ito? Ayokong hawakan ang pamingwit, ah. Hindi ninyo ito mapipigilan. Ay, wag mo akong pisilin. Pumunta ka na naman sa kanan. Sino ang pumisil sa'yo? Hindi ko na kayang huminto. Ako si Ahwang, isang tanyag na tao. Ngayon, napagtitripan lang ako ng isang pangisdaan. Ayaw ko nang mabuhay. Pangisdaan ang pangisdaan ko. Ang daming bituin, ang daming bituin. Huwag ka nang umiikot, huwag ka nang umiikot. Masusuka na ako. Ang lakas pa rin ng pamingwit na ito. Kapitan Zhao, palagi ka talagang magaling. Kuya Zhao, baka nakahuli na ng Diyos ang pamingwit na yan. Ngayon, mas masunurin pa ang tatlong ito kaysa sa isda. Talagang karapat dapat si Ginoong Zhu. Kumusta kayo? Panahon na para magkwentahan tayo. Anong kwentahan? Hindi ba't napagsabihan mo na kami? Kayong tatlo, kasama ang napakaraming halimaw sa dagat. Sumugod kayo para atakihin ang base ko. Hindi pwedeng basta-basta na lang ito. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, ano ba talaga ang gusto mo? CJ! Ngayon, papatayin ko na kayo. Magluluto ako ng sabaw na may seafood. Para sa mga kaibigan ko, para makabawi. Hindi pwedeng sabaw, hindi pwede. Hindi ako masarap kumain. Araw-araw akong naliligo sa dagat. Sobrang alat ng karne. Hindi ko na kayang kumain. Ako ay mula sa apoy. Ang karne ay sunog. Sobrang hindi masarap. Ang karne ko ay sobrang tigas. Hindi ko kayang nguyain. Hindi ba kayo tatlo ang astig kanina? Ngayon natakot na kayo. Gusto niyo bang magluto talaga tayo ng isang palayok? Hindi pa ako nakakakain ng karne ng halimaw sa dagat na naging tao. Kakainin natin sila. Huwag, huwag, huwag. Pasensya na, hindi namin nakita ang halaga ninyo. Patawad po sa inyong lahat. Mahal na mga Ginoo, mayaman kayo sa kabutihan. Isipin niyo na lang kami na parang hangin. Pakiusap po. Bata pa po ako. Handa akong maging inyong kabayo. Maaari rin kayong kumain ng aking dambuhalang hayop. Basta huwag lang ako ang kainin. Hindi ko naman kayo kailangang kainin. Sabihin niyo na lang na saan ang pinagtataguan niyo. Ilan pa ang mga tauhan yung hipon at alimango? Sasabihin ko, sasabihin ko. Ang pinagtataguan namin ay ang Dragon Palace. Nasa isang malalim na trench sa silangang dagat. May kuweba sa ilalim ng dagat doon. Malaki iyon. Marami pang mga mahalagang bagay sa loob. Lahat ng mga bagay na nakolekta namin itong mga taon. Nakatago lahat doon. Ngayon, may ilang tauhan pa ring natitira roon. Pero wala naman silang gaanong galing. Sige, kayo ang mauna at magpakita ng daan. Kapag nagloko kayo. Hindi kami maglalakas loob. Pangako po, tapat kaming magtuturo ng daan.
Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Mandirigma. Kabsado po namin ang lugar. Siguradong madadala po namin kayo. Lahat, maghanda na kayo. Maghahanda na tayo sa pag-alis. Punong Zoo, saan po tayo pupunta? Pupunta tayo sa kanilang pinagtataguan. Pero bago tayo umalis, may isang bagay na kailangan gawin. Nakatuklas ng 500 bagong nahuling 3 at nahalimaw sa dagat. Na-convert na ito sa lupa. Binabati kita, host. Nagdagdag ng 5,000 metro kwadrado ng lupa. Lumawak na naman ang lupa. Sa wakas, makakapagtanim na tayo ng mga butil. Ito ay isang himala. Ang laki at ang lambot. Mas komportable ito kaysa sa dagat. Diyos ko. Si Kapitan Zhao ay tiyak na isang Diyos. Siyempre, kung hindi, paano niya magagawa na lumikha ng lupa sa kamay lamang? Bakit parang lumalaki ang lupa ni Supervisor Zhao? Baka dahil sa mga halimaw sa dagat na iyon. Sa hinaharap, hindi lang ito ang magiging bahagi. Magkakaroon pa ng mas marami. May lupa na tayo. Susunod, oras na para magtrabaho. Simula ngayon, ito na ang bago ninyong tahanan. Manager Zhou, paano naman kayo? Hindi ba kayo pipili ng lupa? Mayroon pa akong mahalagang bagay na dapat gawin. Kayo 3, manguna na kayo. Zhou, sasama ako sa inyo. Ito na ba ang longgong? Bakit nakatayo lang? Tawagin mo na ang pinto. Buksan mo ang pinto. Nandito na kami. Hari, buksan mo na ang pinto. Hari, buksan mo na ang pinto. Mga tao sa loob ng Dragon Palace, makinig kayo. Ang 3 inutil na ito, nasa kamay ko na ngayon. Kung hindi pa kayo magbubukas ng pinto, ihahanay ko sila at ihaw. Huwag. Ginoo. Hindi masarap kainin ang mga tulad namin. Talagang hindi masarap. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Hayaan mong sumigaw pa kami. Mahal na hari. Buksan mo. Alam kong nandyan ka sa bahay. Hari, bakit nandito pa sila? Sina Shuyun at ang 3. Wala silang laban. Nahuli silang 3. Ano bang klase ng mga tao sila? Magbilang ako ng 10 paatras. Kung hindi kayo lalabas, agad ko kayong ihawin lahat. Tapos na. Lulutuin na sina Shuyun at ang iba. Mahal na hari, tumakbo na tayo. Libo-libo na ang taon ng aking pagsasanay. Natatakot ka pa ba sa mga tao? Mukhang. Kailangan na kitang pilitin na gumamit ng iyong espesyal na galaw. Espesyal na galaw? Huwag, hari. Kapag ginamit mo iyon, buwal na ang ating Dragon Palace. Sasalakayin na tayo. Nag-aalala ka pa ba kung guguho o hindi? Ito ang kayamanang nagbabantay sa Dragon Palace natin. Mukhang seryoso na talaga ang hari. Tapos na. Ang hari ay parang gustong mamatay kasama ang taong iyon. Nababaliw na ang hari. Kapag na-activate ang bagay na iyon, magkakagulo ang buong karagatan. Manager Zhao, ano ang pinag-uusapan nila? Ano ba talaga yon? Bakit nakakatakot? Walang kaso. Kung may kalaban, lalabanan natin. Kung may baha, tatakpan natin ng lupa. Paano ako pupunta? Paano ako susunod? Ikaw, si Zhou Hao. Isang tao na makakagawa ng ganito. Kinikilala kita. Pero hanggang dito na lang. Pupunta ako. Ito marahil ang sinasabing swerteng gintong tungkod. Hahaha. Zhou Hao, hindi mo ito inasahan, di ba? Ang kayamanan ng aming Dragon Palace. Ang pamalo ng dagat. Super swerteng malaking tungkod. Ang pangit na pangalan. Sobrang ganda. Itong bagay na ito. Hindi ba't dapat ito ay gintong tungkod? Itong bagay na ito. Talaga bang makakakuha ng ganitong bagay? Makatwiran ba ito? Ginoong Zhou. Totoo bang iyon ang sinasabi sa alamat na gintong tungkod? Ano ang gagawin natin? Ang bagay na ito ay ginawa mula sa higit sa 1,000. Butong ng 3 ay nahalimaw sa dagat. Kapag na-activate, hindi na natin alam kung sino ang kaaway. Tayo rin ay maapektuhan. Tapos na. Ito ay parang pinakuluan ni Zhou Hao na sopas. Anong pinagkaiba? Kailangan ba talagang gamitin ng hari to? Mga tao, mamatay na kayo. Kung may sisisihin ka, sarili mo ang may kasalanan. Basta hindi Ruli Jingubang. Walang silbi sakin. Anong gagawin mo? Akala mo ba ikaw ay isang javelin thrower? Paano mangyayari iyon? Pero ito ang pinakamatibay na material sa mundo. Paano ito biglang nabasag? Hindi possible. Ang malaking pamalo ay nabasag. Ang kayamanan ng hari sa ilalim ng dagat. Nawala na lang ganoon. Parang naguguluhan ako. Ano yung mga fishing rod na iyon? Kaya pala nilang basagin yung stick. Hindi naman matigas tong stick.
Tara na. Supervisor Zhao. Gusto na nilang tumakas. Habulin mo. Huwag silang palampasin. Sundan ang tagumpay. Siguradong nagtago sila. Hindi kayo kailanman nakapangisda. Hindi nyo alam ang tungkol sa mga mangingisda. Gusto ng mga mangingisda ang manghuli ng mga nakatagong isda. Kailangan magtago ng isda. Maraming paraan para lumitaw sila. Kung gayon, lumitaw na. Sige, sa 1 segundo. Hari, nandito tayo sa tago. Dapat hindi tayo mahanap. Napakalawak ng dagat. Kahit gaano pa siya kagaling. Hindi niya tayo mahahanap. Mabuti naman. Talagang napaka-misteryoso ni Zhu Hao. Hindi ko maintindihan. Bakit ang isang tao? Kayang paikutin tayong lahat. Mahal na hari. Ano ang susunod nating gagawin? Magtago tayo. Hindi tayo mahahanap ni Zhu Hao. Hintayin natin na humupa ang gulo. Pagkatapos, magre-recruit tayo ng bagong tauhan. Papatayin natin lahat ng tao. Tama. Patayin ang mga tao na iyan. Ayan, ang weird. Tingnan mo yan. Ano yan? Ano yan? Baka mga tagasunod ni Zhu Hao yan. Tao yan. Zhu Hao, putang ina ng 8 henerasyon mo. Pinapabalik mo na naman kami para makipaglaban. Hindi ba't kayo ay iisang ninuno? Tumahimik ka. Muli na namang pagkain ng ibon. Sana'y magwakas, pagod na ako. Zhu Hao, hindi ka tao. Walang mabuting mangyayari sa'yo. Gusto ko lang mamatay ng masaya. Bakit ang hirap? Zhu Hao, totoo bang inisip mong isda ako? Nagpadala ka ng 3 inutil. Nilagyan lang ng pain, gusto mo na akong mahuli. Tama ka, mahal na hari. Hindi tayo dapat magpaloko. Pero bakit ang bango ng amoy na to? Hindi ko na kaya. Sobrang sarap ng amoy na to. King Shen, anong ginagawa mo? Ang bango masyado. Hindi ko mapigilan. Kakagat lang ako at babalik. Mag-isip ka, pang-akit yan. Pag kumagat ka, mahulog ka. Kakagat lang ako. Kakagat lang ako at babalik. Ikaw, tanga. Narito na. Tulong, ayokong makain. Anong nangyayari? Bakit ang bango ng 3 taong iyon? Parang hindi ko na kayang tiisin. Bakit ganito? Wala na, bahala na. Ang bango, gusto ko nang kumain sa kanila. Hindi ako naniniwala na mahuli ako ni Zhu Hao. Diyos ko, nandito na silang lahat. Tumakbo na. 2 bibig ang dumating. Ayokong mamatay. Hindi pa ako nabubusog sa buhay. Zhu Hao, hayop ka. Palagi mo kaming pinapahirapan. Tatay. Hindi marunong gumalang ang anak. Mauna na ako. Sa mga piyesta, susunugin ko ang papel para sa iyo. Ano ito? Bakit hindi mailuwa? Ano ba tong bagay na to? Pwe. Hindi mailuwa. Tutulungan kita. Huwag mo akong kagatin. Aray. Hahaha. Nahuli na. Lahat, sumama na. Gusto mo akong hulihin. Sa panaginip mo. Hari, narito ako para tumulong sa iyo. Medyo kawili-wili. Mas malakas ito kaysa sa mga isdang nahuli ko dati. Mukhang kailangan ko nang ibigay ang lahat ng lakas ko ngayon. Makikipaglaro na ako sa inyo. Tara, tulungan niyo ako. Sama-sama nating hilahin ang isda pataas. Anong klaseng pain ito? Bakit hindi matanggal? Mahal na hari, halos mapunit na ang bibig ko. Hindi rin natanggal ang kawil. Halika, maglaro ka. Hindi ako naniniwala. Ako ang makapangyarihang hari ng mga dragon. Hindi ko matatalo ang isang tao. Tulungan mo akong alisin siya. Gusto mo akong paikutin. Sasamahan lang kitang maglaro.
Manager Zhao, anong ginagawa mo? Ang tawag dito ay pagbawas ng puwersa. Hindi ako naniniwalang hindi ko sila mahuhuli. Boss, may kakaiba. Pakiramdam ko lalo akong napapagod. Ano ba talaga ang pinagmulan ng mga tao? Bakit tayo nilalakad na parang mga aso? Nahuli rin ang hari. Hari. Ikaw ang aming hari. Paano ka nahuli? Anong uri ng halimaw ang nakuha natin? Bakit nasa ilalim niya tayo? Wala tayong pinagkaiba sa isda. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Maubos din tayo sa huli. Sa ngayon, pareho tayong nasa isang panghuli. Kung ganun, maghiwalay tayo. Ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. Tingnan mo kung paano siya manghuli. CJ, gagawin ko ang sinabi mo. Ayos lang. Natututo na siya. Gusto niyang hatiin ang puwersa para maalis ako. Ginoong Zhao, hindi ba mababali ang fishing rod? Kapitan, tibayan mo. Kailangan mahila natin silang dalawa pataas. Huwag kang mag-alala. Ngayong kumagat na sila, hindi na sila makakatakas. Mahal na hari, hindi sila mapaghiwalay. Kailangan bang mahuli tayo? Ano ang dapat nating gawin? Malakas pa rin. Hindi madaling mahuli. Hari, hindi na kaya. Hindi maihiwalay. Ituloy. Kapag nahila tayo pataas, tapos na tayo. Lahat gamitin ang lakas ninyo. Huwag kayong magpahila pababa. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Baka tayo ang mahila sa dagat. O sila ang mahila pataas. Hindi na pwedeng magtagal pa. Kailangan pa nating magsikap. Jinhua, Yinhua, huwag kang magpakatanga. Bumilis ka. Tayo. Kapitan Zhao, kaya ba natin ito? Huwag nang mag-aksaya ng salita. Bilisan mo. Hawakan mo ang pamingwit. Hugot ng mabuti. Makinig ka sa utos ko. Hugot. May mali sa malaking isda. Lumalaki ang lakas ng pamingwit. Impossible. Bakit? Lumalaki na naman ang lakas. 7 tao. Hari, hindi ko na kaya. Kailangan kong umakyat. Huwag kang umakyat. Hawakan mo ng maayos. Hari, wala akong kapangyarihan sa sinasabi ko. Talagang hindi ko na kaya. Hari, wala nang magagawa. Hila. Hila. Wow. Gintong alamat. Hindi. Nawala na. Abril. Nahuli na. Ginoong Zhao. Nagtagumpay tayo. Aba, Diyos ko. Nakakapagod ako. Akala ko hindi ganito kahirap ang pangingisda. Ang galing ni Kapitan Zhao. Nakahuli tayo ng Dragon King dahil sa kanya. Kapitan Zhao. Sana sa susunod ay isama mo ulit kami sa pangingisda. Hindi kami makapaniwala na nahuli natin ang dragon. Talagang ang galing natin. Zhou Hao. Sinasabihan kitang palayain mo na agad ako. Ano, hindi ka ba komportable sa kulungan? Gusto mo bang palitan ko ng aquarium? Maganda rin ang aquarium. Ikaw kasi parang isda. Bagay ka talaga sa aquarium. Parang mas nakakahiya pa yata ang aquarium kaysa kulungan. Zhou Hao, papatayin kita. Gusto mo akong patayin? Lumabas ka muna sa bakal na kulungan bago mo gawin yan. Paano mo balak silang parusahan, Supervisor Zhou? Dalhin sila pabalik, may malaking paggagamitan ako sa kanila. Totoo palang may lupa sila. Talagang nabubuhay sila sa lupa. Makatuwiran ba ito? Bakit may lupa pa rin? Bumaba na ba ang tubig? Ito ang pinakamataas na bundok sa mundo. Ikaw ba ang may gawa nito? May mas marami pang himala na darating. Paano sila iayos ni Manager Zhou? Siyempre, para magamit nila ang kanilang pinakamalaking halaga. Gawing lupa na lang. Zhou Hao, anong balak mo gawin? May kakaiba, Zhou Hao. Pakawalan mo na kami agad. Tama na, sandali na lang ito. May tubig tabang, hindi ako makapaniwala. May mga puno pa sa bundok. May damuhan din. Kapitan Zhao, ikaw ay tunay na kamangha-mangha. Ang ganda naman. Hindi na natin kailangang magsiksikan sa platforma. Pwede na tayong mangaso sa bundok. Pwede na tayong mangisda sa ilog. Pwede na tayong magsaka. Pwede na tayong magpastol. Pwede na tayong bumalik sa normal na pamumuhay ng tao. Ang lupa talaga ang tunay nating tahanan. Tubig, tubig pa rin ang tubig. Lupa.
Ano? Lupa? Impossible. Matagal nang nilubog ng dagat ang buong mundo. Ibigay mo sa akin ang teleskopyo. Kapitan, tingnan mo. Totoo bang may lupa? Bilis, baguhin ang direksyon. Kailangang sabihin ito kay Kapitan Luffy. Boss, may mahalagang impormasyon ako. Sabihin mo, nakakita tayo ng lupa. Ang laki nito. Sigurado ka bang hindi ka lang nagkakamali? Tama talaga. Hindi ito isang marriage. Walang anuman sa lugar na iyon dati. Narinig ko na may isang bangkang pangisda na dumating dito. Binago nito ang lahat. Ayon sa mga naunang impormasyon, talagang may kakayahan ang mangingisda na iyon. Nahuli ang maraming halimaw sa dagat. Ang kakayahan ng taong ito ay hindi matutumbasan. Boss, ikaw ang pinakamagaling. Ang pagtanggap na malakas ang kalaban ay hindi kahiyahiya. Kahit na magaling ang kalaban, hindi natin dapat palampasin ang masarap na pagkakataong ito. Pumili ng ilang matatalinong kasama. Magpanggap ng mga refugee. Makihalo ka sa base na iyon. Alamin mo muna ang lahat tungkol sa tinatawag na Zuhaw. Pagkatapos, itali mo siya para sa akin. Kuninin mo ang lupa at mga bangka ng isda para sa akin. Tandaan mo, tayo ay mga survivor mula sa ibang base. Sinira ng alon ang base natin. Tumakas tayo papunta rito. Magpanggap kayong maayos. Huwag kayong magpapahuli kundi yari kayo. Huwag kang mag-alala, boss. Siguradong makukuha namin silang lahat. Ang laki talaga ng lupang iyon. Sa atin na iyon mula ngayon. Pag nakuha na natin ang lupang ito, hindi na tayo magugutom o mauuhaw. Maging maingat kayo. Huwag kayong tumingin ng walang dahilan. Anong base kayo galing? Paano kayo nakarating dito? Kami ay galing sa ikalawang Husky base. Dumating na ang alon. Wala nang base. Kami ay naglayag ng 3 araw at 3 gabi. Katatapos ko lang makatakas. Ginagamit ko ito sa pangingisda. Habang tumatakas ako, normal lang mangisda, di ba? At ito naman ay, pagkatapos mangisda, hinihiwa gamit ang kutsilyo. Wala namang problema, di ba? Sumunod ka sa akin. Mag-settle down muna. Kumain ng kaunti. Kulang ang tao sa lumber team. Pupunta kayo sa pagpuputol mamaya. Kailan tayo kikilos? Walang pagmamadali. Unahin munang alamin ang sitwasyon. Yung Zuhaw ay nakatira sa isang bangka. Nakatigil ang bangka sa pantalan. Kaunti lang ang mga gwardiya sa paligid. Hintayin nating makatulog siya. Tahimik tayong lalapit. Diretsong kunin natin ang tao. Dalhin natin siya sa taas. Sa atin na ang lugar na ito. Gabi na ito ang kilos. Tandaan mo, dapat mabilis ang kilos. Kapag nakuha na natin ang lupain, tayo ang magiging pinakamalaking bayani. Siguradong maraming gantimpala sa atin. Maghanda na kayong lahat. Kilos tayo sa gabi. Ako ang mauuna. Sundan niyo ako. Pagkatapos sumakay sa bangka, alamin ang lokasyon. Hanapin si Zuhaw. Diretso siyang itali. Naiintindihan. Huwag kang mag-alala, boss. Kung siya ay lumaban, sasaksakin ko siya ng diretso. Huwag gawin kung hindi kinakailangan. Huwag magdulot ng kamatayan. Boss Luffy. Kailangan niyang mabuhay. Sige na. Magiging maingat ako. Nakatulog na. Hindi niya napansin na nandito tayo. Sugod. Huwag kang gagalaw. Sumuko ka na. Tapos ka na, Zuhaw. Ano yan? Tape recorder. Niloko tayo. Bilis, tumakbo. 3 tao na hindi natutulog sa gitna ng gabi. Nagdadala pa sa akin ng merienda. Paano mo nalaman? Ano ang nalaman? Alam kong kayo ay mga pirata. Simula nang dumating kayo, patuloy akong nagmamasid sa inyo. Yung bakal na panghila na nahulog mo. May nakaukit na bungo sa itaas. At yung ilang mga kutsilyo. Lahat ito ay mga standard na kutsilyo ng pirata. Maaari itong gamitin ng mga mangingisda sa base ng Erha. Paano mo napansin ng ganito kadetalye? Kasi ang base ng Erha ay higit sa 2,000 nautical miles mula rito. Kahit na magpalutang, aabuti ng hindi bababa sa 5 araw. Abril, ngayon lang kayo dumating. Wala man lang bakas ng alat ng dagat sa katawan ninyo. Anong palabas ang ginagawa ninyo? Pinapunta ko muna kayo sa pagpuputol ng kahoy. Para rin mapagod kayo. Naloko si boss ngayon, tumaob ang bangka sa kanal. Tapos na. Alam pala niya ang lahat. Dahil alam na natin. Kaya't ipaglaban na natin. Habulin siya. Sa ganitong kakayahan ninyo. Akala nyo ba'y mga pirata kayo? Ayos na. Supervisor Zhao. Ano ang gagawin sa 3 ito? Isabit mo sila sa kawit ng pangingisda sa labas ng bangka. Balak mo bang gamitin din sila sa pangingisda? Zuhao, hayop ka. Anong balak mong gawin?
Bitawan mo ako, nahihilo na ako at gusto kong sumuka. Huwag kang matakot, matibay ang lubid na to. Hindi kayo mahulog. Manager Zhao, gagawin mo ba talaga silang pain? Makinis? Pero wala nang malalaking isda dito sa paligid. Sino ang nagsabing manghuli ako ng isda? Ano ba ang ginagawa ninyo? Bangka panghuli. Bangka panghuli. Ginoong Zhao. Mukhang sobrang malakas ang hilig ninyo sa panghuli. Matapos mangisda ng halimaw sa dagat, ngayon naman ay hari ng mga dragon. Pagkatapos ng hari ng mga dragon, ngayon naman ay bangka ang hulihin. Ang pinakapangarap ng isang mangingisda ay mahuli ang lahat ng bagay sa mundo. Anong meron sa bangka? Ang bangka ay bagay din sa dagat. Bakit hindi pwedeng hulihin? Kapitan, paano mo balak hulihin? Gamit ang pamingwit para mahuli ang aircraft carrier. Gaano kaya kakapal ang linya nun? Ang pamingwit ko, pati ang hari ng mga dragon kaya kong mahuli. Takot pa ba ako sa aircraft carrier? Ang galing mo, Kapitan. Mahuhuli ang aircraft carrier. Pati bakal na tambak kaya mong hilahin. Kapitan, ang tapang mo talaga. Kayo talagang mga mangingisda, kahit ano kayang hulihin. Hindi ko maintindihan ang mundo ng mga mangingisda. Pero, Manager Zhao, gusto mo bang magtipon ako ng tao? Dalhin natin ang buong fleet. Hindi na, sapat na ang barko natin. Isang fishing boat lang ito. Pero sa kabila, aircraft carrier ang kalaban. Marami pang mga barkong pandigma. Anong nangyari sa aircraft carrier? Yung aircraft carrier gawa rin sa bakal. Kung gawa sa bakal, pwede itong mahuli. At saka, wala namang ginagawa. Pumunta na lang tayong manghuli ng isda para magpalipas ng oras. Talagang kakaiba ang paraan mo ng paglipas ng oras. Sige na, alis na tayo. Aalis na tayo. Papakita ko sa inyo kung paano mangisda ang aircraft carrier. Isang bangkang pangisda. Naglalakas loob lumapit sa harap ng fleet ko. Parang may nakasabit sa bangka na iyon. Yung tatlong kasama natin na pinadala natin. Sabi ko na nga ba't ang tagal nilang walang balita. Yun pala, nakasabit na sila sa kawit ng isda. Medyo interesante itong si Zhu Hao. Nandito siya mag-isa, matapang. Baka may masamang balak. May masamang balak. Anong masamang balak meron sa isang sirang bangka? Kahit gaano pa siya kagaling, hindi naman niya kayang mahuli ang aircraft carrier ko. Gamit ang fishing rod, di ba? Dahil siya ang nagdala dito. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Lahat ng sasakyang pandagat, itutok ang mga arma sa bangkang pangisda na iyon. Bumuga ng apoy. Buto. Supervisor Zhao. Mabilis, lumayo ka. Kapitan, pwede ba na huwag laging sobrang delikado? Kasama ka, parang araw-araw buhay ang kapalit. Kanglong, oras na para magtrabaho. Kanglong, durugin mo sila. Ang galing mo. Kanglong, tuloy lang. Anong klaseng halimaw yan? Boss, iyan ay isang espiritong hayop. Ang alamat na mahiwagang hayop ang kanglong. Paano ito napunta sa kamay ng taong iyon? Hindi ko alam kung ang panghuli na ito ay makakapag-angat ng aircraft carrier. Subukan na lang. Basta't wala namang ibang ginagawa. Ano ang balak niya? Ano ang nangyayari? Nagkaaberya ang makina. Boss, lahat ng sistema ay normal. Pero gumagalaw mag-isa ang barko. Imposible, talagang imposible. Ano nang sinasabi ninyo? Umalis na tayo agad dito. Atras. Hindi pwede. Hindi na makontrol ang aircraft carrier. Bakit? Bakit hindi na makontrol ang carrier? Ano ba talaga ang ginawa mo? Diyos ng konsepto. Gusto ko lang sanang subukan. Hindi ko akalaing magagawa ko talagang ilipat ang barko. Manager Zhou, napalapit mo talaga ang carrier. Nasa panaginip ba ako? Aircraft carrier. Talagang nahuli ng fishing rod ang aircraft carrier. Kapitan, talagang ikaw ang hari ng pangingisda. Nahuhuli mo ang lahat sa buong mundo. Kayo mga mangingisda, ano ba ang hindi nyo kayang hulihin? Ang barko ay tumatakbo sa direksyong iyon. Hindi ko mapigilan. Hindi gumagana ang timon. Lahat ng sistema ay wala ng kontrol. Mahuhuli tayo ng bangkang pangisda. Sino ka ba talaga? Isa lang akong mangingisda. Pero ang nahuhuli ko ay medyo mas marami kaysa sa iba. Ginoong Zhao, nahuli mo na ang aircraft carrier. Ano ang balak mong gawin ngayon? Itong grupong mga pirata, ikaw na ang bahala. Ginoong Yu, ano sa tingin mo? Ano ang kalagayan ng mundong ito? Ngayon, lumutang ang dagat at nilamon ang lupa. Naglipa na ang mga halimaw sa dagat. Napilitan ng mga tao na magsiksikan sa mga sirang plataporma at hintayin ang kamatayan. Pero ngayon, may lupa na tayo. May bundok na, may ilog na. Pwede na silang magtanim ng pagkain at magtayo ng bahay doon.
Mamuhay na parang normal na tao. Ito lahat ay ibinigay mo. Ngunit sa dagat na ito, ilang tao pa ang katulad ninyo noon, na nakatayo sa sirang plataporma, na naghihintay na kainin ng halimaw sa dagat. Ilang base pa ang naghihintay ng tulong. Ilang tao pa ang nahihirapan sa kawalang pag-asa. Ginoong Zeus, ano ang nais mong gawin? Gusto kong iligtas sila. Kapitan, kailangan mong umalis. Kapitan, paano na kami kapag umalis ka? Boss, hindi ka pwedeng umalis. Hindi naman ako hindi babalik. Ayusin niyo ang base. Ikaw na, Pangulong Yu, ang bahala sa lupain na ito. Sana'y magkita pa tayo muli. Kailangan mong bumalik, Ginoong Zeus. Kapitan, hinihintay kita para turuan mo akong mangisda. Kapitan, bitawan mo na at magpatuloy. Mangisda sa lahat ng dako ng mundo. Hinihintay ka namin na bumalik. Gagawin kong muling makilala ang siyam na kontinente. Ibalik ang buhay ng tao sa dati. Ang mundong ito, tatapusin ko ang wakas ng karagatan. Kayong natitirang mga isda. Paparating na ako. Tama ang koordinato. Dito mismo. Numero Blue Star 0411. Hindi tama ah. Tayo lang ang nagbigay sa planetang ito ng isang programa para sa pag-unlad ng sibilisasyong banyaga na naglagay ng kabuuang 3 bilyong toneladang tubig at nagpakalat ng daan-daang trilyong kiki ng isda. Ayon sa handbook ng aquaculture, dapat ngayon ay puno na ng mga isda ang kalangitan at panahon na ng masaganang ani ng mga halimaw sa dagat. Tama. Bakit ang konti ng mga organismo sa dagat, ang density ng mga organismo sa dagat, bumaba? Ano nang nangyari? Hindi kaya. May sumabog na supervirus. Nasayang lahat ng investment natin. I activate ang time reversal system. Gusto kong makita. Ano ang nangyari sa panahong ito? Ito ang mga katutubo ng mundo na nangingisda. Aba. Ano to? Nahuli ng mga katutubo ang ating isda. Lahat ng isda natin kinuha na niya. Nakita na siya. Hulihin siya. Pilitin mo siyang iluwa ang mga isda isa-isa para sa akin. Umalis na tayo. Ano to? Pwede bang mangisda gamit ito?